Meet Dr. Lance Melandres, isang ophthalmologist. Sila yung uri ng doktor para sa may mga problema sa mata. May kakayanan silang magbigay liwanag sa madilim na paningin ng isang bulag. 30 years old si Dr. Lance, but still single. Walang planong mag-asawa dahil sa unang babaeng minahal na nang iwan. 4 na taon na ang nakakalipas. Kumbaga, nawalan ito ng gana. Pero kung hitsura ang pag-uusapan, walang binatbat ang isang artista. Super gwapo, mabait, at bilyonaryo. May-ari kasi ang Melandres ng ospital na pinagtatrabuhuhan nito mismo. Isa sa pinakamagaling na doktor si Lance, kaya marami nagpapagamot dito. Ang iba nga, nai-in-love pa sa lalaki. At kahit walang diferensya sa mata, ay nais magpagamot sa binata para lang makita ito. Meet Charity Moral. In short, Chari. Simpleng dalaga. 24 years old. Never pang nagka-boyfriend dahil sa kondisyon nito. Mayaman ang pamilyang Morel. Ang kaso, palaging busy ang ama ng dalaga. Ulila na ito sa ina at bunso sa 3 magkakapatid na may mga kanya-kanya ng buhay. May pamilya at negosyo. Si Charity, naiiwan lang sa bahay kasama ang tagapag-alaga nito. 21 anyo si Chari nang mabulag dahil sa isang aksidente. Kakagraduate lang nito. Dinala na rin ang dalaga sa ibang bansa ng isang kapatid upang ipagamot, pero walang nagpagaling sa dalaga. At dahil busy ang ama, hindi na siya nito napagtuunan pa ng pansin. Ang palagi niyang kasama ay ang kanyang yaya Lorna at ang best friend niyang si Jessa. On the way na ako. Ready ka na ba, Chari? Napakurap si Charity sa voice messages ni Jessa na ipinadala nito sa kanyang cellphone. Hawak yun ni Yaya na ipinadinig sa kanya. Sige Yaya, i-reply mo. Utos niya at nagsimula ng mag-prepare. Sa loob ng 2 taon, ngayon lang uli siya magpapatingin sa isang doktor. Matapos siyang dalhin sa Amerika ni Ate Santa na wala namang nangyari, tila nawala na rin siya ng pag-asa. Pero sa loob ng 2 taon, pakiramdam niya walang mangyayari sa buhay niya kapag manatiling bulag. Nag-research siya ng pinakamagagaling na ophthalmologist. Alam niya namang busy si Dad at hindi na siya nito mabibigyan ng atensyon. Kaya siya na lang ang bahala sa kanyang sarili. Sinabi niya kay Yaya ang ire-reply nito. 1 minuto pa lang naman siyang nag-aantay. Pagkatapos nun, ay bumaba na sila para doon niya naintayin. Sila lang naman ni Jess ang aalis at hindi naman kasama si Yaya. Di nga nagtagal, pumarada na ang sasakyan ng kaibigan. Wow, ang ganda mo ngayon, Besa. Ikaw na talagang Diyosa. Malayo pa'y puri nito sa kanya. Nilapitan at inalalayan siya pasakay sa kotse. Thank you, Jessa. Tinawagan ko si Ate Santa. Kaso ayun, naghahatid ng mga bata sa school at tutuloy sa resto bar. Kwento niya nang makasampa sa loob ng kotse. Di ka na nasanay sa mga kapatid mo. Don't worry, always naman akong free basta para sa'yo. Masayang wika ni Jessa. Ngumiti siya. Kulang ang pasasalamat sa pagiging mabuting kaibigan nito. Sabi niya na lang sa sarili, babawi siya balang araw. Pagdating sa ospital, inalalayan siya kahit na kaya niya nang maglakad mag-isa gamit ang mobility cane. Medyo mahabang pila, Bes. Wala pa daw si Dr. Melandres. Inalalayan siya nitong umupo sa isang malambot na sofa. Pinayagan kasi silang pumasok sa loob ng sekretary ni Doc Melandres at doon na mag-iintay sa doktor. 1 week na rin simula nang makapagpa-schedule siya. Kaya kahit mahaba ang pila, mauuna sila ni Jessa once na dumating na ang matandang doktor. Naisip ni Chari na matanda ang Dr. Melandres na ito dahil bali-balitang magaling daw itong manggagamot sa mga mata. At kung dati takot siyang magpa-opera, ngayon sigurado na siya sa pasyang ito. Pangalawang pagkakataong susubok siya uli at kapag mabigo, hindi niya na alam pa. 1 oras pa ang lumipas bago narinig ni Chari na dumating na si Dr. Melandres. Dama niya ang biglang pisil ni Jessa sa kamay niya. Bes, nandito na si Dr. Melandres! Excited at medyo may kilig ang boses ni Jessa. Napalinga siya kahit na hindi naman siya makikita. Pero nakaramdam siya ng kaba dahil na rin siguro sa excitement at pag-asang makakita. Sheila, samahan mo sa office ko ang pasyente. I need to talk to her first.
Dinig ni Charity ang baritonong boses nito at kay gaan pakinggan. Bakit parang ang bata pakinggan ang boses ni Dr. Melandres? Akala ba niya matanda na ito? Bes! Ang gwapo ni Dr. Melandres! Lumuwag yata ang panty ko. Pabulong ni Jessa. Sanay na siya sa kaibigan dahil lantaran talaga ito magpakita ng feelings. Totoong tao at kaibigan. Sinasabi lahat ng gustong sabihin kahit na ano pa yon. Yon ang nagustuhan niya kay Jessa. Miss Morel, halika na. Inalalayan siya ng sekretary ni Doc Melandres, kaya naman di niya nasagot ang sinabi ni Bess. Tumayo siya at lumakad. Dama ang pagdaan ng isang bulto sa tagiliran niya dahil nasagi ang braso niya. Isa pa, amoy ni Chari ang mabangong hanging sumuot sa kanyang ilong. Naisip kong si Doc yon. Pagpasok, sumalubong sa kanya ang malamig na temperatura ng salid. Sige Miss Sheila, iwanan mo na kami. Utos nito sa babaeng katabi niya. Yes po, Doc. Pinaupo na muna siya nito bago narinig ni Chari ang pagbukas at pagsara ng isang pinto. Hindi niya alam kung anong ginagawa ng doktor, pero matagal na wala itong imik at nagiinit ang pisngi niya sa di maunawa ang rason. Is this your first time, Miss Morel? Nagulat na lang siya nang maramdaman ang mainit itong palad sa kanyang braso. Titinatayo siya ng doktor at inaalalayan patungo kung saan. Bakit sa office instead na sa eye examination room? Saka, anong first time? Napapaisip siya. Ilipat siya ni Doc sa pwesto. Sinabing, i-relax niya lang ang katawan at titingnan nito ang kanyang mga mata. Ramdam ni Charity nang hawakan siya nito at ang pagbabago ng kanyang pakiramdam. Tila inihilas siya bigla at unti-unting nakaramdam ng antok. Kasunod ay hindi niya na alam ang nangyari. Nakadalawang balik si Charity kay Dr. Melandres for check-up bago ni-schedule ang kanyang operasyon. Maraming test ang ginawa sa kanya at nag-attend din siya ng seminar upang pakinggan ang mga payo ng ibang doktor tungkol sa mga katulad nilang may ganitong kondisyon na hindi mawala ng pag-asa. Isa si Dr. Melandres sa mga nagbibigay ng advice. Actually, hindi lang naman siya ang may gantong sitwasyon. Sa loob nga lang ng 2 linggo ay nakilala niya si Mira, isang bata na katulad niyang umaasang makikita ang kagandahan ng paligid. Bulag itong ipinanganak at katulad ng ibang doktor ay hindi rin ito napagaling. Hindi rin ganoon kayaman ang mga magulang ng bata. Kaya naman umaasa ang magulang ni Mira na sa tulong ni Dr. Melandres ay muli itong makakakita. Are you ready? Boses ni Doc Melandres ang pumukaw sa pananahimik niya. Dahil wala si Jessa, si Yaya Lorna ang kanyang kasama ngayon. Ito ang araw ng kanyang operasyon. Handa na. Sobrang handa nang makakita. Naiiyak pang tugon niya. Sobrang excited na kasi siyang makakita at ipinagdarasal niya pa kagabi ang araw ng kanyang operasyon. Very good. Let's go. Isinakay siya sa wheelchair upang dalhin sa operating room. Kasama niya ang 2 nurse at si Yaya na nagpapalakas ng kanyang loob. Kanina, tinawagan niya si Ate Santa at sabi na gagawi dito sa ospital kapag may time. At ganoon din si Jessa. Nagkataon itong may importanteng lakad na hindi pwedeng ipagpabukas. At nauunawaan niya naman ito. Sabi ni Charity sa sarili, kapag nakakita siya mababago ang lahat. Hindi na siya magiging pabigat sa best friend niya. Maging kayaya at hindi na rin siya aalalahanin pa ni Ate Santa. Busy din kasi ito sa negosyo, maging sa 3 anak. Pagdating niya sa operating room, inalalaya naman siya patungo sa isang higaan kung saan isasagawa ang kanyang operasyon. May kahalong excitement at takot ang nararamdaman ni Charity sa mga oras na yon. Takot na baka hindi maging successful ang operasyon. Sabi ni Doc Lance, 1 to 2 hours ang corneal transplant na wala siyang mararamdaman dahil patutulugin siya nito. At 3 months siyang mananatili sa poder ni Doc dahil kailangan itong obserbahan ang kanyang kalagayan hanggang sa tuluyang maging okay ang kanyang paningin. Bagay na hindi niya naman tinutulan. Kung ito lang ang tanging paraan upang makakita siya, wala naman yung problema. Ilang sandali pa, ramdam niya na ang antok dahil sa itinurok kanyang anesthesia. 4 na oras siyang tulog at may benda na ang kanyang mga mata pagising. Wala naman siyang ibang naramdaman maliban sa mainit na palad ni Yaya na nakahawak sa kanyang kamay.
Successful ang operasyon, anak. Wika ni Yaya. Anak na kasi talaga siyang itinuro nito. Dahil simulat sa pool, ito na talaga ang nag-alaga sa kanya since nawala si Mommy. Bawal siya maiyak, kaya kinalma ni Charity ang emosyon. Nasaan si Doc? Gusto ko siyang pasalamatan. Aniya, hindi mo siya makakausap ngayon. Busy pa siya. Nadala ko na nga pala mga gamit mo, anak. Mananatili ka dito ng 1 week at uuwi ka sa bahay ni Doc Milandres. Sabi nito, ako lang ba, Yaya? Hindi ka ba kasama? Bahagya siyang nabahala. Hindi siya sanay na ibang nag-aasikaso sa kanya. Kaya Yaya lang siya naging komportable. Sabi ni Doc, may mga nurse na mag-aasikaso sa'yo doon. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita kailangan alagaan. Pero dadalawin kita ng madalas. Ibinigay naman sa akin ni Doc Lance ang address niya. Wika ni Yaya na bahagyang nagpagaan ang kanyang pakiramdam. Bagaman di niya maunawaan kung bakit kailangan magstay pa siya sa bahay ni Doc, samantalang pwede naman siyang umuwi sa bahay at doon na magpagaling. Wala namang problema kung araw-araw siyang bumalik sa ospital para magpa-check up. Pero dahil ito ang kanyang doktor, inisip ni Charity na yon ang makakabuti para sa kanya. After 1 week nga, sinundo na siya ng personal driver ni Doc at ngayon, kasalukuyan na siyang nasa kotse nito pauwi kasama mismo ang 2 nurse na nag-aasikaso sa kanya sa pagpapainom ng gamot. Alam mo, Miss Morel, ang swerte mo. Sa lahat kasi na naging pasyente ni Doc Lance, ikaw lang ang binigyan niya ng special treatment. Wika sa kanya ni Nurse Norley. Sa ospital pa lang kilala niya ang boses ng kanyang magiging nurse na si Sheila at Norley. Kaya alam niyang si Nurse Norley ang nagsalita. Pansin ko rin, ayoko lang maging marites pero natutuwa ako dahil sa bahay niya ako naka-assign. Napakapagod kaya sa ospital. Duty mo, 12 hours walang pahinga. Palatak ni Nurse Sheila. Nag-appear ang dalawa at naghagikikan. Sus, ang sabihin mo, may gusto ka kay Doc Lance kaya gusto mo rin siyang makasama. Ano, wala bang balita? Di ka pa ba nililigawan? Narinig niyang hinampas ito ni Nurse Sheila at nagtawanan pa ang dalawa. Tumigil ka nga, Nurse Norley. Baka mamaya maniwala si Miss Morel. Medyo nahihiya ang dalaga. May gusto pala ito sa doktor. Siguro nga, tama si Jessa. Gwapo si Doc Milandres. Wish niyang makakita para basilayan din ang ophthalmologist niya. Samantala, si Doc Lance abala sa ospital at inoobserbahan ang naging resulta ng operasyon ng kanyang pasyenteng si Miss Morel. Patapos kasi ang operasyon, isa pang examination ang kanyang ginawa. He studied the operation that Charity will undergo for 3 days so that he won't make a mistake. Isa din siya sa umaasang makakakita pa ang dalaga kahit na 50% lang ang pag-asa niya. Ilang doktor din ang hiningaan niya ng advice ukol dito. Hindi lang dahil sa awa na nararamdaman ni Lance para sa dalaga. Dahil nawalan ito ng paningin, kundi na rin dahil sa konsensyang matagal niya nang itinago. 4 years have passed, but the accident involving Charity's vehicle, which occurred as a result of his negligence, remains clearly etched in his memory. Siya kasi ang rason kung bakit nabulag si Charity. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng 2 nurse. Sinabing nakainom na ng gamot si Charity. Ganoon man ay hinanap niya pa rin ang dalaga after magbihis sa kwarto. She is on the terrace, catching some air. Seems like deep in thought. Nakatayo at nakahawak sa railing. Dinadama ang malamig na hangin na dumadampi sa balat nito. Napakaganda nito katulad nung una niyang makita. Lasing siya. Kasalukuyang pauwi galing sa reunion party at nagmamaneho kasama si Isabel, ex-girlfriend niya. Nakikipagdebate ang babae dahil sa nakitang kausap niya sa reunion. Hindi niya inakala na sa gabing yun, bababago ang lahat sa kanila. As Isabel banged on the steering wheel, he lost his control. Mahuhulog na sila sa bangin, kaya kinabig nila sa kanan ang manibela at hindi niya napansin ang parating na sasakyan at nakabanggaan niya ito. I was dragging it before that car flipped over. His car was driving did the same thing. Pagkatapos no, nakita ni Lance na duguan si Isabel. Sumisigaw habang ang babaeng lula ng kabilang sasakyan ay humihingi din ng tulong. Pero di niya pinansin, mas pinili niyang dalhin agad sa ospital si Isabel sa takot na kung anong mangyari dito.
Kung tutulungan pa niya ang babae, matatagalan siya. Kaya tumawag lamang siya ng rescue para sagipin ang babaeng na aksidente niya. Dahil doon sa nangyari, tabalian ang buto si Isabel, kaya dinala ito sa ibang bansa ng mga magulang. Doon pa lang sa ospital, nakipag-break na ito sa kanya dahil sa galit. Halos mag-breakdown siya sa nangyari kay Isabel. Hindi niya ginusto ang nangyari sa nobya. God knows kung gaano niya sinikap na wag itong masaktan. Mahal na mahal niya ito, pero iniwan na siya ni Isabel. 1 taon ang lumipas, hinanap niya ang babaeng na disgrasya. Sa mga pulis na tumulong mag-rescue sa babae siya humingi ng impormasyon. Doon niya napag-alamang nabulag ang babae. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig, daig pang sinaksak sa dibdib. Ilang araw siyang halos di makatulog dahil sa konsensyang naramdaman sa babae. Kasalanan niya dahil di niya ito tinulungan. Kasalanan niya dahil inuna niya si Isabel. Pero wala siyang magawa noon. Hindi niya nga lang ininda ang sariling sugat na nagdurugo. Ang mahalaga lang, mailigtas niya ang nobya. Pero nasaan ito ngayon? At dahil nasa masteral pa lang siya bilang doktor, wala pa rin siyang lakas loob na magpakilala. He watched her from afar, feeling guilty all the while. Sabi niya, kapag maging licensed doctor siya, babalikan niya ito at gagawin ang lahat upang maibalik ang bagay na ninakaw niya rito. And this is the right time. Kalakip nito ay hindi niya napakakawalan ng babae. She's going to be the mother of his child. Yes, dahil mag-iintay lang siya ng 1 buwan upang masigurong buntis ito sa itinurok niyang sperm sa babae. Kapag nabuntis si Charity, wala nang magagawa pa ang babae kundi pakasalan siya. Sa kanya ipagtatapat ang lahat kay Charity. Doc Lance Milandres? Boses ni Charity ang pumukaw sa kanya at mabaling ang atensyon niya dito. Yes, ako nga. Paano mo nalaman? Tanong niya. Malakas pa lang pakiramdam nito. Pamilyar sa akin ang pabango mo. Mabagal ang naging pagharap nito at kinapa ang mobility cane. Nakailang hakbang din palapit sa kinatatayuan niya. Kinapa siya hanggang sa lumapat ang malambot nitong palad sa kanyang dibdib. Gabi na, baka nandito ka pa sa labas. Tanong niya sa babae na pilit inignora ang mainit nitong palad. Palagi namang gabi sa akin bulag kaya ako. Pagpapaalala nito. Napalanok si Lance. Oo nga pala, pero di maganda siyang mapuyat. Halika. Pagkasabi nito ay binuhat niya ang babae upang ibalik sa silid. Nagulat ang babae at napakapit sa leeg ni Lance marahil sa takot. Doc Lance! Don't worry, safe na safe ka dyan kahit di ka humawak. Bahagya siyang napangiti sa reaksyon ng dalaga. Matagal itong nakiramdam habang buhat niya. Hanggang sa tuluyan niyang nadala sa kwarto, maingat niya itong inilapag sa ibabaw ng kama. Magluluto ako, sabay tayong kumain Marunong ka magluto? Oo naman, hindi lang pagluluto ang kaya kong gawing Charity. Doc Lance, sandali. Pigil nito at bumangon sa kama. Nilingon niya ito. Nilapitan sa pag-aalalang, masubsob dahil sa pagmamadali. Bumangon kasi ito. Sasama ako sa kusina. Okay lang ba? Sure. Hinawakan niya ito sa kamay upang alalayan pababa ng hagdan. Sir, kakain na po ba kayo? Ako na hong bahalang maghanda. Salubong sa kanila ni Manang. Ako na bahala, Manang. Magpahinga na po kayo. Nakangiting sabi ni Lance. Ngumiti at tumango ito sa kanilang dalawa. Sa kanya inalalayang umupo ang dalaga. Doc Lance, mag-isa ka lang ba sa buhay? Nasaan ang pamilya mo? Habang naghahagilap siya ng lulutuin, ay tanong nito. Huwag mo na akong tawaging Doc. Just call me Lance. Wala naman tayo sa ospital. Okay ba yung Charity? Wika niya. Ngumiti ito at tumango at siya naman nagsimula ng magluto. Lingid sa dalawa, nakatingin sa sulok sina Norly at Sheila. Nakadama ng selos ang babae para sa bulag na dalaga at masamang tiningnan ng dalawa. Kinaumagahan, pagkatapos ni Charity mag-almusal, si Lance ang nagpainom ng gamot sa kanya. Sa totoo lang, hindi siya komportable na nandito siya sa bahay ng lalaki. Gusto niyang umuwi sa bahay dahil kabisado niya kung saan nakalagay ang mga gamit niya. Kaya niya ring gawin lahat ng gustuhin niya. Kaya nakiusap siya kay Lance. Lance, pwede bang humingi ng pabor?
Hindi kasi ako komportable dito sa bahay eh. Okay lang ba kung umuwi na lang ako, then ako nang bahala bumalik sa ospital? Pakiusap niya kay Lance. Saglit itong hindi nagsalita. Dahil ba wala si Yaya Lorna? Gusto mo ba siyang kasama dito? Tanong nito. Bukod doon, hindi ko kabisado ang bahay mo. Pakiramdam ko kapag nag-iisa ako, may palaging mga matang nakasunod sa akin. Ilang niyang sabi. Isama na lang kita sa ospital araw-araw, pero hindi ka pwedeng umuwi, Charity. Kailangan kitang obserbahan. Hindi na siya nagpumilit. Tiis na lang dahil hindi naman aabuti ng taon, ilang buwan lang naman, para sa ikabubuti ng kalagayan niya. Sa ngayon, susundin na muna si Lance. Simula nang magpaalam siya kay Lance, araw-araw na nga siya nitong isinasama sa ospital para lang hindi maburyo sa bahay mag-isa at walang kausap. Maliban sa araw na yon, dahil may medical mission ng lalaki sa isang probinsya. Isinama nito si Norly at naiwan si Nurse Sheila na siyang mag-aasikaso sa pagpapainom niya ng gamot. Yun lang naman ang hindi niya kayang gawin, pero ang maligo at magbihis mag-isa ay siya na ang gumagawa. Pilit niyang minememorya ang bawat kanto ng sariling silid, ang mga daan at pasikot sa loob ng bahay. Tanda niya kung saan inilalagay ang kanyang phone para kakapain na lang ito kapag may tumatawag. Napapansin ko nitong mga nakaarang araw, madalas kang isama ni Doc Lance. Sobrang close na kayo. May gusto ka ba kay Doc? Tanong ni Sheila kay Charity isang beses. Walang paligoy-ligoy. Nasa veranda silang dalawa. Katatapos niya lang maligo at nahis magpaangin dito sa babae. Nakaupo siya sa isang bench habang si Sheila, tinig niyang nasa kanyang harapan ang boses nito. Close lang, pero walang gusto. Imposible yatang magustuhan ako ng isang katulad niya. Magaling na doktor, tapos ako, isang bulag. Tugon ni Charity. Narinig niyang mahina itong tumawa. Mabuti naman kung ganun, Chari. Aking lang kasi si Doc Lance. Alam kong mapapansin niya din ako balang araw. Puno ng pag-asa nitong sabi. Lantaran na itong umamin sa nararamdaman, kaya natigilan siya saglit. Huwag ka mag-alala. Kapag natapos ng medication ko, aalis agad ako dito. Pagkuway saad niya, naramdaman niyang hinawakan nito ang kanyang kamay. Charity, pwede bang makiusap sa'yo? Sabihin mo naman kay Doc Lance na mapansin ako. Please. Pakiusap nito at gagawin pa siyang tulay. Napapansin ka naman talaga ni Doc Lance. At di ba nga, ikaw ang inilalagay sa magaan na trabaho? Katulad ngayon, tagapag-alaga lang kita. Saad niya. Ilang segundo niyang hindi narinig na nagsalita ito. Marahil, nag-iisip. Lumuwang ang kamay na nakahawak sa kanya at binitiwan siya. Saka bumuntong hininga. Hindi naman yun ang gusto kong mangyari. Gusto ko sana yung kapag tinitingnan ako ni Doc, yung bang may ningning ang mga mata, katulad kung paano kanya tingnan. Sabi pa, siya naman ang natigilan. Ano bang klaseng titig naman yun? Siyempre, hindi niya makita. Wala tuloy siyang masabi. Naputol ang usapan nila nang dumating si Jessa. Nakiusap pa si Sheila na huwag sabihin kahit kanino ang napag-usapan nilang dalawa. Nakako naman siyang ililihim iyon. Bes, nakausap ko ang dad mo. Hays, ang sungit ni Tito. Sabi niya, huwag ka na lang daw umasang makakita. Ang mabuti mong gawin, ipahanap yung naka-aksidente sa'yo at pagbayarin sa ginawa niya. Ipakulong kumbaga. Dinig niyang saad ni Jessa matapos siyang kumustahin at yakapin. Napasimangot siya. Hayaan mo na si Dad. Paraan niya yon para hindi maalala si Ma'am ang maging busy sa trabaho. Ang importante, siya nagpo-provide ng mga kailangan ko. Tugon niya rito. Wala naman siyang balak hanapin pa kung sino man ang nakadisgrasya sa kanya. Ang hangad niya at pinagdarasal na makakita siya at mamuhay ng normal. Gusto niyang makapagtrabaho bilang isang chef. Yun ang pangarap niyang matupad. At mangyayari lang yon kapag naibalik na ang kanyang paningin. Kinagabihan, pasado 10:00 nang nakauwi si Doc, tinig niya ang sasakyan nito. Mailap kasi talaga sa kanyang antok sa bahay na yon. Kung di pa siya nagpapagod, hindi pa tuluyan siyang makakatulog. Bumangon siya para salubungin si Doc Lance. Pero napatigil nang marinig na sinalubong din ito ni Sheila. Dinig ni Charity na binati nito si Doc, kaya hindi niya na itinuloy ang paglabas ng kwarto. Si Charity, kumain na? Yes, Doc. Tapos na. Sagot ni Sheila.
Okay, I'll check her. Magbibihis lang ako. Nga pala, Doc. Hinintay kitang kumain. Di pa kasi ako nagdi-dinner. Pwede bang sabay na tayo? Dinig ni Charity ang pakiusap sa boses ni Sheila. Pasensya na, Sheila. Pagod ako. Sa anong oras na? Dapat nagpapahinga ka na. Good night. Dinig kong tinanggihan ito ni Doc Lance. Maging ang mga hakbang paakyat ng hagdan ay naririnig niya rin. Tumuloy ito sa sariling kwarto. Si Sheila naman, medyo napahiya. Hindi niya alam kung anong naging reaksyon nito. Talagang nagpaparamdam ito ng pagtingin kay Lance. Napabuntong hininga na lang siya at bumalik sa kanyang higaan upang matulog na rin. Di nagtagal, narinig niyang bumukas ang pinto. Alam ni Charity na si Lance yun. Tahimik siyang nakahiga lamang sa kama. Charity, you still awake? Umupo ito sa gilid ng kanyang kama. Ramdam niya ang paglundo nito. Gusto niyang sabihin na baka magtampo si Sheila na nasa kwarto niya ito. Pero di niya magawang magsalita. Dahan-dahan siyang dumilat kahit na alam niya namang hindi niya ito makikita. Salamat naman at gising ka pa. Gusto kitang makita at makausap bago ako matulog. How's your day? Tanong nito. Di ba dapat ikaw ang tinatanong ko niyan dahil galing kang trabaho? Samantalang ako, maghapong walang ginawa dito sa bahay kundi umupo. Uwi ka niya. Napaigtad siya na ginapin nito ang kanyang palad. I have something for you, Charity. Saka inilagay nito sa palad niyang isang bagay. Kinapa niya naman iyon pero hindi mahulaan. Ano to? Nagtataka niyang tanong. Secret. Makikita mo pag bumalik ng paningin mo. But for now, patulog ka na. Salamat sa paghintay na dumating ako. Good night, Charity. Dama niya ang mainit itong daliri na dumaan sa kanyang pisngi. Napalunok si Charity. Iba ang naging dating sa kanya nang ikinikyulos ni Doc. Nag-aalala siyang dumating ang araw na baka mahulog ang loob niya sa ipinapakita nitong kabaitan sa kanya. Sa kakaisip niya, matagal tuloy siyang nakatulog. Itinabi niya muna ang maliit na bagay sa kanyang drawer. Excited siyang makita yon after na maghilom ang opera niya at bumalik ang kanyang paningin. Isang buwan ng matuli na lumipas, kasama siya ngayong araw ni Doc sa ospital. Check up niya ngayon at sa loob lamang ng isang buwan, unti-unting may liwanag siyang naaaninag sa kanyang paningin. Sabi ni Doc, natural lamang iyon na patunay na may pag-asang makakita siya. Excited siyang masilayan ang gwapong mukha nito. Isang matinding pananabik ang nararamdaman niya habang lumilipas ang mga araw. Pero kapag naaalala niyang sinabi ni Sheila, bigla siyang nalulungkot. Nakahirap ipaliwanag. Sa araw na yon, maayos ang naging check-up ni Charity. On time ang mga gamot at may araw-araw na ipinapatak sa kanyang mga mata. Sabi ni Lance, vitamins daw iyon. Naging busy ang araw ni Doc sa buong maghapon habang siya namang tamang intay lang sa lalaki dito sa loob ng office nito. Di nga niya namalayang nakatulog na siya dahil sa di mapigilang antok. Isa yon sa pagbabagong nararamdaman niya sa kanyang sarili. Ang maging antukin pagkatapos niyang kumain. Ilang oras, naging abala sa operating room si Lance sa kanyang panibagong pasyente. Tulog si Charity nang madatnan niya sa office. Maayos itong nakaupo at nakasandal habang nakapikit ang mga mata. Matagal siyang nakatitig sa dalaga na unti-unti nitong nilalapitan. Di niya magawang kumurap habang nakatitig sa maamong mukha nito. Napapangiti siyang umupo sa harapan nito. Hinayaan niya lang matulog ang dalaga at malayang pinagmasdan ang maamong muka. Doc Lance? Kasabay ng boses niyon ang pagbukas ng pinto. Si Sheila ang sumilip na nakangiti at napalis pagkakita sa kanila ni Charity. Shh! Saway niya bago pa ito makalikha ng ingay kasi ayaw niyang magising si Charity. Sinenyasan niya na lang itong pumasok sa loob. Napasulyap ito kay Charity. Nag-iba ang reaksyon sa mga mata nito. May hihilingin sana ako sa iyo, Doc. Tapos naman ang duty ko. Birthday ko ngayon. Aayain sana kitang mag-dinner. Yung tayo lang sanang dalawa. Hindi kasama yung pasyente niyong bulag. Uwi ka nito at sinulyapan ako. Hindi niya nagustuhan ang tono nito. Really? It's your birthday? Mahinang saad niya at kinuha ang cellphone niyang nasa bulsa at nagtipa. Oo Sige na, Doc. May importante kasi akong sasabihin sa iyo Wika ni Sheila na hindi niya gaanong naintindihan dahil abala siyang mag-order ng food sa isang apps.
Napasimangot naman si Sheila nang hindi niya pinakinggan ang sinabi nito. I order food. Sabi nga nila, the more, the merrier. We don't need to eat alone. Sagot niya naman. Napabuntong hininga ito at tumingin sa kanya bago sinulyapan si Charity. Okay, Doc. Mag-iintay na lang ako sa labas. Saka ito tumalikod na parang nalungkot. Siya naman ay hinubad ang suot ng medical gown at isinabit bago tiningnan ng sarili sa salamin. Nagbanyo muna siya at doon nagbihis. Paglabas, saktong nasa pinto si Charity at nangangapa papasok kaya muntikan na itong mabuwal ng mabangga niya kung di pa niya nahawakan ng isang kamay at mabilis na kinabig sa bewang. Charity, are you okay? Pag-aalala niyang kahit nayakap naman niya ito, bumagsak. Lance, sorry. Hindi ko alam na nasa banyo ka. Kinapa nito ang pisngi niya at humaplos ng malambot nitong palad. Natigilan si Lance sa ginawa ni Charity. Tila may init na gumapang sa katawan niya na kahirap ipaliwanag. Napatitig siya sa nag-aanyayang labi nito. Pero pinigilan ni Lance ang sariling ang kininyon at nagtataka kung bakit pumasok ang maduming bagay sa utak niya. It's okay. Pwede next time. Pag-iingat ka, Charity. Hindi ka pa nakakakita. So you need to call someone who can help you. Saway niya rito. Itinayo niya itong ayos at inilalayan papasok ng banyo. Okay lang ako, Lance. Nag-aalala ka ba sa akin? Nakangiting tanong nito. Tama ito. Nag-aalala siya sa dalaga at the same time nakokonsensya. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin niya sa dibdib ang nangyari sa nakaraan. At tanging ito lang ang alam niyang paraan upang makabawi kay Charity. Ang mahalin ito at alagaan. Doc, bakit di ka na nagsasalita? Nandyan ka pa ba? Nandito pa. Iintayin kita sa labas. Pagkasabi niya ay lumabas na sa banyo. Naiiling siya sa sarili. Nararamdaman ni Lance na sa matagal nilang pagsasama ni Charity sa iisang bubong ay unti-unting napapalitan ito sa puso niya si Isabel. Ang sinabi niya noon sa sarili na anak lang ang kailangan ay hindi na ngayon. Alam niyang may nararamdaman siyang espesyal na pagtingin sa babae. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng banyo at dahan-dahang lumabas si Chari. Agad niyang inilalayan patungo sa upuan. Doc Lance, may sasabihin nga pala ako. Actually, noong nakaraan ko pa sana gustong sabihin to. Habang naglalakad, patungong upuan ay sabi ng dalaga. Tungkol saan? Si Sheila kasi, Doc. Gusto ka niya. Kaya huwag ka magtataka kung gusto kong dumistansya sa'yo. Ayaw kong masaktan si Sheila at lalong ayaw ko siyang magalit sa akin. Anito, natigilan siya sa narinig. Pagkuha ay bahagyang tinawanan ang sinabi ng dalaga. Imposible ang sinasabi mo, Charity. At kung totoo man, wala akong pagtingin sa kanya. Saad niya, naalala niya bigla ang pagbabago ng kilos ni Sheila nitong mga nakaraang araw. Yung sa tuwing nasa operating room sila at pasimple nitong pinapahid ang pawis niya. At pag-aaya nitong kumain sa labas na sila lang. Ngayon, malinaw na sa kanyang lahat. Kaya pala, nang dumating ang in-order na pagkain, ay dinala niya iyon sa pantry upang pagsaluhan lahat ng staff bago ibinalitang birthday ni Sheila. Nasa tabi niya si Charity na tahimik lang, hindi alam kung anong iniisip. Matapos ang kainan, biglang nag-announce si Sheila na nagmamalaking nilibre niya lahat ng staff sa ospital bilang regalo niya sa babae at nag-aya itong lumabas silang lahat para mag-inuman. Pero tumanggi si Doc Lance dahil bukod sa gusto niyang magpahinga, nais niya rin na iuwi si Charity. Sinabi niya na lang na mag-enjoy ito sa birthday. Hinabol pa siya ni Sheila at pinigilan sa braso na naglalambing. Sorry Sheila, pero hindi ko pwedeng pabayaan si Charity. Kayo na lang. Agad niyang binawi ang braso at hinarap ang dalagang nag-aantay sa kanya. Ngayon lang naman, Doc. Please. Pagmamakaawa ni Sheila sa malungkot na boses. Sandali niyang hinila si Sheila sa di kalayuan mula sa iba pang staff upang kausapin ito. Ngayon pa lang, puputulin niya na kung anumang nararamdaman ito para sa kanya. Dahil di niya iyon kayang tugunan. Sheila, I'm sorry. Pero pwedeng ibaling mo na lang sa ibang nararamdaman mo para sa akin. Pakiusap niya. Natigilan ito at bahagyang namula ang magkabilang pisngi. Dahil ba kay Charity? Halata naman kasi sa kilos mo, Doc Lance. Alam mo bang, first time kong nakaramdam ng ganito sa isang tao.
Pagkatapos, mabibigo lang? Nabasag ang boses ni Sheila. Naiiyak ito. Tumango siya. I'm sorry, Sheila, pero si Charity ang mahal ko. Siguro, may ibang lalaki na kalaan para sa'yo. Wika niya. Umiling-iling ang babae. Hindi ko naman ipipilit ang sarili ko sa'yo, Dok eh. Hayaan mo na lang akong mahalin ka. Naiintindihan ko kung si Charity ang mahal mo. Nasasaktan itong sabi bago nagpaalam sa kanya na tunguhin ang mga kasamahang nurse. Naawa din sa kanya, pero anong magagawa niya? Iisa lang ang puso niya. Alam niya kasi yung pakiramdam ng mabigo. May problema ba? Ba't ang tagal mo? Takang tanong ni Charity pagsampa niya sa kotse. Hindi niya muna binanggit ang tungkol kay Sheila. Baka kung anong isipin ni Charity. Pagdating sa bahay, inihatid niya ito sa silid nito. Pero bumalik din kaagad sa kwarto ng dalaga dahil wala siyang ibang maisip gawin. Pagpasok sa kwarto, wala ang dalaga. Nag-aalala siyang hinanap ito. Sa banyo, natagpuan niya si Charity. Walang malay. Nakabulagta sa sahig. Kita niya sa sink ang mga iniluwa nitong pagkain galing pa sa ospital. Sa labis na pag-aalala, agad niyang binuhat patungo sa higaan upang ma-check up ito. Buntis ako? Naguhumiyaw ang isipan ni Charity sa katotohanan iyon na di niya mapaniwalaan. Paano nangyari yun? Wala namang gumalaw sa kanya. Takot na takot siya ngayon na di alam ang gagawin. Gusto niyang umiyak, maglupasay. Naramdaman niyang siya ni Doc Lance. Inamin ito ang kababalaghang ginawa sa kanya noong time na sinamahan siya ni Jessa magpa-check up. Itinurok nito ang sariling sperm sa kanya sa kagustuhang magkaanak na walang pahintulot niya. Kaya pala pinatulog siya ni Doc ng mga oras na yon. Hindi pwede to! Usal niyang pinanginginigan ng laman sa sinabi ng lalaki. Sinamantala ni Doc Lance ang kahinaan niya, ang kondisyon niya. Isang panggigilalas ng dalaga at takot sa nangyaring ito ay narealize niyang hindi pala siya dapat magtiwala rito. Hinangaan niya ito sa kabaitan pero nagawang samantalahin ang kahinaan niya. Siguro kung nakikita niya lang ito ngayon, baka pinagsasampal niya na ito ng paulit-ulit. Pero hindi magawa ni Charity. Mas pinili niyang tumalikod na lang. Nangangapang pinulot ang cellphone sa kanyang pinaglalagyan at dali-daling lumabas sa kwarto. Uuwi siya at magpapasundo kay Jessa. Pero may malakas na brasong pumigil sa kanya. Charity, I'm sorry. Mahal kita, Charity. Ayun ang rason kung bakit ko nagawa yun. Magpapakasal tayo. I love you so much. Patawarin mo ko. Saan nitong mas lalo siyang niyakap. Mahigpit na mahigpit. Di nakakibo ang dalaga. Umurong yata ang dila niya. Ang galit niya. Lahat. Para siyang namanhid at di alam ang sasabihin. Di alam ang gagawin. Mahal siya ni Doc Lance. Kailan pa? Noong time ba na tinurukan siya nito ng sperm, mahal na kaya nito? Gulong-gulo ang isip ni Charity. Pinakalma lang siya ng yakap ni Doc Lance, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala kahit nakalmado na. This. Ipinahawak nito sa kanyang isang bagay. Yun yung maliit na box na ibinigay sa kanya ni Doc Lance noong isang gabing umuwi ito. I really wanted you to see this first before I put it on your finger. But I can't wait any longer, Charity. Please, marry me. You're the one I wanted to be with. Naging madamdamin ang boses ni Lance at naramdaman ni Charity ang sinseridad nito. Ano pa nga bang magagawa niya ngayon? Buntis na siya. Dinadala niya ang anak nito. Saka sa palagay niya naman, hindi siya pababayaan ni Doc Lance. Napabuntong hininga siya. Kalilimutan niyang ginawa nito sa kanya at bukal na tatanggapin sa puso niya si Lance. Oo, Doc Lance. I will marry you. Saad niya. Yes, thank you, Charity. Agad isinuot sa kanyang daliri ang singsing bago niya naramdaman. Hinagkanilahan sang kamay niya. Niyakap din siya nito at tinampian ng halik ang kanyang labi. Damping halik, ngunit dama niya ang pagmamahal na iyon. Sino bang tatanggi sa isang Lance? Pero sa loob niya, naroon ang pagtutol. Sa pagpahayag niya kasi, sa alok nitong kasal parang sinaktan niya na rin si Sheila. Nang i-announce sa ospital na nagdadalang tao siya at ikakasal na sila ni Doc Lance, ay tila may dumaang anghel sa paligid na wala siyang narinig na kahit anong kataga dahil sa pagkagulat ng mga staff. Pero saka siya nilapitan ni Sheila nang umalis si Doc Lance at naiwan siya sa opisina nito. Ano to, Charity?
Sinulot mo sa akin si Doc Lance ganon? Kaya pala kampante ka dahil nagpabuntis ka na palang lihim sa kanya. Ang kapal na mukha mo. Alam mong mahal ko siya. Malandi kang babae ka. Kakalbuhin kita. Galit na galit ang boses nito at nilapitan siya at pinagsasampal. Hindi ito nakontento at sinabunutan pa siya. Walang kalaban-labang ang bulag na babaeng si Charity. Hindi niya alam kung paano siya pipigilin si Sheila. Napahawak siya sa kamay nito upang pigahan ng halos matagal na ang arit niya sa pagkakasabunot sa kanyang buhok. Gigil na gigil si Sheila sa kanya. Ramdam ni Charity ang galit nito. Sheila, bitiwan mo ako. Pakiusap niya sa babae pero tila wala itong narinig. Talagang galit si Sheila. Sa higpit ng hawak nito ay napatayo na siya. Pilit nang lalaban sa kanya na pagtantong. Mahina siyang nilalang at hindi kayang ipagtanggol ang sarili sa mga taong gustong manakit sa kanya. Malandi ka, Charity. Ito bagay sa'yo. Marahas siya nitong kinaladkada at iniuntog ang kanyang ulo sa pader. Nakadamas siya ng pagkahilo at may likidong umagos mula sa ulo niya. Nawalan din siya ng panimbang kaya tuluyan siyang nabuwal. Saka siya dinaganan nito at pinagsasampal. Saklolo! Charity! Gulat at malakas ang boses ng nag-aalalang si Lance. Buong pasasalamat niyang dumating ito. Pakiramdam niya, nakadepende na kay Doc Lance ang buhay ko. Natila sa tabi lamang ni Doc Lance siya, magiging ligtas. Malakas na bisig ang bumuhat sa kanya na dinala siya sa hospital bed. Ramdam niya ang masakit na anit ang sugat sa ulo, maging ang bumagsak na balakang. Doc, hindi ko sinasadya. Sorry. Nagmamakaawa ang boses ni Sheila na tila ba aping-api ito nang magsalita. You're fired at kahit kailan, huwag ka na magpapakita pa sa akin. Oras na may masamang mangyari sa mag-ina ko, ipakukulong kita. Get out! Now! Dumagundong sa loob ng silid ang malakas na boses ni Doc at kasunod niyang narinig ang pagbukas ng pinto. Pagkatapos, saka siya ginamot ni Lance. Tahimik siyang nag-iisip. Natakot siya kanina. Pakiramdam niya, babalikan siya ni Sheila. You're safe now. Bahinang saad ni Doc. Gusto ko nang umuwi, Lance. Kasama ni Yaya. Please. Umiiyak niyang pakiusap. Kailanman, hindi siya naging komportable sa lugar na ito. Tila ba may masamang mangyayari sa kanya kapag di pa siya umuwi, lalo na kapag wala sa tabi niya si Doc Lance. Hindi ko na siya hahayaan pang makalapit sa'yo, Charity. I'll promise. Sorry kung iniwan kita kanina. Pero please, huwag mo akong iiwan. Niyakap siya ni Lance kaya heto na naman siya. Nagiging mahina. Sa huli ay napapayag siya nitong manatili na naman sa lugar ng lalaki. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, lumilinaw naman ang paningin ni Charity. Hanggang sa tuluyan siyang nakakita sa wakas. Noong una, hindi pa siya makapaniwala. Nakasisilaw ang liwanag na bumungad sa kanya hanggang sa unti-unti nang naging malinaw. Say something, love. Nakikita mo na ba ako? Tanong ni Lance na pinagsalikop sa pisngi niya ang dalawang palad nito. Nakangiti, masayang masaya. Nasa office sila ngayon at 3 buwan na ang lumipas since naoperahan siya. Tulala kasi siyang nakatitig lang sa gwapong mukha ni Doc Lance at hindi makapagsalita. Ito ang ama ng ipinagbubuntis niya. Sa wakas, nakita niya na ang lalaki na matagal ding nais makita. Lance? Oo, nakikita na kita. Niyakap siya kaagad nito ng matagal bago pa siya tumayong may mga ngiti sa labi at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin habang si Lance ay malayo siyang pinanonood na nakangiti. Naghabula ng kanyang mga luha na di makapaniwalang sa wakas natupad na ang pangarap niyang makakita. Ito ang pinakahinihintay niyang sandali. Maya-maya ay nilapitan siya ng lalaki at niyakap. Dinampian ng halik sa labi. I love you, Charity. Usal nito. I love you too, Lance. Sagot niya at pinagsawa ang mga mata na titigan nito. Ito na yata ang pinakamasayang araw ng buhay ni Charity. Ang muling pagbabalik ng kanyang paningin. Bes, nakakakita na ako. Pauwi na silang mag-asawa nang ibalita kay Jessa ang tungkol dito. Ano? Paano? Teka, pupuntahan kita. Na-excite nitong sabi. Natawa siya dahil alam niyang nasa Kalapan ito ngayon kasama ang kanyang boss.
Sira, nasa trabaho ka ngayon. Oo nga pala. Sorry naman, na-excite lang. Best, ang saya-saya ko para sa'yo. Ang daming blessings na dumating sa'yo ngayong taon. Kasama na yung pinagbubuntis mo. At ang gwapong Papa Lance. Ikaw na talaga. But wait, nasabi mo na ba to sa mga kapatid mo? Kay Tito? Tanong nito na excited pa rin. Hindi pa nga eh, pero tinawagan ko si Ate Santa. Basta pag uwi ko dyan, dadalawin ka agad kita, okay? At dahil nasa work pa ang babae, hindi niya na muna ito inabala ng matagal. Alam niyang busy pa ito ngayon. Napasulyap siya sa lalaking nasa drive seat na abalang nagmamaneho. Nginitian lang siya ng lalaki. Nang dumating ang araw ng kanilang simpleng kasal ni Lance, ay napakasaya niya. Inintay lang talaga ni Lance na makakita siya dahil gusto ni Lance na mapanood niya ang lahat ng fireworks na inihanda nito after ng wedding nilang mag-asawa. At na-enjoy niya naman yun. Para siyang idinuyan sa alapaap sa sobrang saya nung time na yun. Ito na yata ang pinakamasayang araw ng buhay ni Charity. Yung magkakaroon na siya ng sariling pamilya. Walang gaano naging bisita ang kanilang kasal, kundi malalapit na kaibigan lang ni Doc Lance at ang kanyang pamilya. Hindi niya na ipinaalam kay Dad ang tungkol sa kasal. Baka tutulan siya lalo at hindi pa nito kilala si Lance. Alam niyang marami itong mga katanungan. Tanging si Ate Santa lang ang tinawagan kong ikakasal siya. Subalit hindi ito nakarating dahil 3 ang inaalaga ang anak. At may negosyo pang inaasikaso. Ang 2 niya namang kuya, tiyak na abala din ng mga ito dahil halos 4 na taon hindi niya nabigyan ng pagkakataong kumustahin. Iisang mahalaga sa kanya ngayon. Ang masaya, kasama si Lance na nagpahalaga at nagmamahal sa kanya. Kinabukasan, maaga nilang sinundo si Yaya Lorna upang maging katuwang sa pag-aalaga kapag nanganak na siya. Ikinagulat niyang nadatnan sa bahay si Dad. Dad? Seryoso siya nitong tiningnan. So totoo palang sinabi ni Santa sa akin. Nakakita ka na anak, tatagpakasal ka sa lalaking di mo pa kilala? Sinuliya pa nito si Lance sa tabi niya. Good morning, Dad. I am Lance Milandres. Promise to love and take care of your daughter. Magalang na pagpapakilala ni Lance kay Dad na di niya in-expect. Sinuyod ito ni Dad ng tingin. Well, nag-iisa kang nakilala kong pinakatuso, Lance. You know why? Kasal at buntis ng anak ko. Bago kita nakaharap. Make sure na pangangatawan mo yung sinabi mo. Baka umuwi sa bahay ang anak kong umiiyak at akong basagin yung panga mo. Tandaan mo yung sinabi ko. Wika ni Dad. Bagaman hindi galit ang boses, mukha pang ang nagbibiro ito. Pero si Lance, seryosong sumagot kay Dad at muling nangakong mamahalin siya at aalagaan. Niyakap siya nito. Humingi ng sorry dahil sa binitawan nitong salita na wag nang umasang makakakita. Mahal lang talaga siya ni Dad. Yung akala niyang wala na itong pakialam sa kanya. Thank you, Dad. Nasabi ko sa kanya. Bago iniwan ang 2 sa sala na nag-uusap kasama niya naman sa kwarto si Yaya upang tulungan siyang mag-ayos ng iba niyang gamit na di pa niya nadala. Dahil this time, sa bahay nilang mag-asawa siya titira. Ay salamat anak. Wala na akong mahihiling pa. Ito na yun. Ang pinakaiintay kong sandali. Ang makakita at mahanap ang iyong dawal. Napakabait ni Doc sa'yo. Masayang sabi ni Yaya. Katuwang niyang mag-impake. Di niya mapigilang maging emosyonal. Tama ka, Yaya. Si Lance ang nagbigay ng liwanag sa madilim kong mundo. Siya ng lalaking nais kong makasama habang buhay. Malawak ang mga ngiti niya. Umiiyak itong tinitigan siya na ipinagtaka niya. Masaya lang daw ito para sa kanya. Naakala ni Yaya, hindi na darating ang araw na makikita nitong muli ang ganoong mga ngiti sa labi niya. Yun ay dahil kay Lance. Matapos niyang isilid ang ibang gamit sa bag, ay lumabas na sila ng silid. Si Yaya, nag-prepare na rin ito ng gamit na dadalahin. Sa sala, nadatnan niyang nag-uusap pa rin sina Dad at Lance na agad na putol. Sinalubong siya nito sa hagdan at kinuha ang kanyang bag. Bago sila tuluyang magpaalam kay Dad, binilinan siya nitong ingatan ang sarili, maging si Lance. Pati si Yaya ay binili na alagaan siya na parang bata. Ang gaan ang pakiramdam niya sa mga sandaling yon. Mula nang buntis si Yaya at Manang ang kasama niya sa bahay habang inaantay ang pag-uwi ni Lance. Pinag-aralan niyang magluto. Gusto niyang pagsilbihan si Lance
Mas gusto niyang nakikitang kinakain ni Lance ang niluto niya at sinasabi nitong perfect kahit na nakangiwi ito sa lasa. Nagpaturo din siya kay Manang at Yaya. Sa hapon na yon, excited siyang inantay ang pagdating ni Lance. I'm sure, hindi na tungingiwi ngayon pag natikman ang kanyang niluto. Kaya nang may nag-doorbell, ay excited siyang tinungo ang pinto. Subalit napadta nang makita ang babaeng nakatayo sa labas. Hi, si Lance nandyan ba siya? Nakangiting tanong sa akin ang babae. Tinitigan niya ito. Maganda ang babae. Napatanga pa siya saglit. Bakit ito hinahanap si Lance? Sino sila? Bakit hinahanap po si Lance? Tanong ni Charity. I'm Isabel, his girlfriend. Where is he? Bahagya siyang itinulak nito at tumuloy sa loob. Lance! Babe! I'm back! Tawag nito sa lalaki habang siya parang piniga ang puso. Tulalang napasunod ng tingin sa babae. Sinalubong ni Manang ang babaeng nagpakilalang Isabel at gulat na gulat ang ginang pagkakita rito. Ma'am Isabel! Gulat nitong react. Napatingin si Chari sa babae. Totoo nga bang girlfriend ito ni Lance? Si Lance Manang, nasan siya? At sino to? Maid? Tukoy nito sa kanya. Napalunok si Charity. Maid? Di siya mapaniwalaag saad. Ma'am Isabel, please, lumabas na kayo. Wala po dito si Doc. Mabilis itong ipinagtulakan ni Manang. Teka, hindi mo pa sinasabi sa akin kung nasan si Lance at kung sino ang babaeng to. Galit na sigaw ng babae. Asawa ko ni Lance at hindi maid. Si Charity na mismo ang sumagot sa babae. Napataas ang kilay nitong tumingin sa kanyang gawi at bahagyang umarko ang labi. Tinitigan siya ng matagal. Hindi makapaniwala hanggang sa lumipat kay Manag ang tingin nito. You look familiar. I don't know where we've met, pero tila nagkita na tayo dati. Nag-iisip pa itong tumingala na nakaduro sa akin ng isang daliri. Napabuntong hininga siyang tumingin kay Manang. Sumakit ang ulo niya sa babaeng ito. Manang, pupunta lang ako sa kwarto. Paalam niya at tinalikuran ang dalawa habang si Manang ay pilit na pinalalabas ang babae. Nakasalubong pa niya si Yaya sa may hagdan. Nagtataka kung sinong kausap ni Manang. Gayong, 3 lang naman sila rito sa bahay. Si Isabel daw, Yaya. Hinahanap si Lance. Medyo asar na saad ni Charity. At bakit? Anong meron? Biglang nagtaray si Yaya. Hindi siya sumagot. Nakaramdam kasi ng selos kanina ang babae. Nakakainis si Lance. Walang sinabi sa kanya na may girlfriend itong hindi pa hinihiwalayan. Lagot ito mamaya pag uwi. Kailangan itong magpaliwanag. Nagkulong si Charity maghapon sa kwarto at wala siyang bala kumain hanggat di nito nalilinaw ang lahat sa kanya ni Lance. Pasado 5:00 ng hapon, dumating ang hinihintay niyang si Lance. Maaga ito kaysa sa dating uwi. Mukhang alam na nitong pinuntahan siya na nagngangalang Isabel na ex nito. Meron ka bang dapat sabihin sa akin, Lance? Salubong niya agad dito at bahagyang nagalit. Pinuntahan ako ni Isabel sa opisina kanina at sinabi niyang pinuntahan ka. Actually, hindi ko inaasahang babalik siya at wala naman akong pakialam sa pagbabalik niya. Masuyo siya nitong niyakap at hinagkan pero umiwas si Charity. Bakit di mo sinabi sa akin ang tungkol sa kanya? Nagtatampo niyang tanong. Para ano? Ayoko na siyang pag-usapan pa. I've almost forgot her. Para alam ko. Para hindi ako nagugulat nang hindi nag-iisip. Ano pang hindi ko alam tungkol sa'yo, Lance? Masama ang loob niyang tanong. Pagkatapos niyang malaman na binuntis siya nito nang hindi niya namamalayan, napakabilis niya itong napatawan. Pero akala ni Charity, yun lang ang bagay na dapat niyang matuklasan sa lalaki. Pero ang hirap tanggapin na, bukod kay Sheila, may Isabel pa pala ito. Tinalikuran niya si Lance dahil naiinis. Nagsiselo siya kay Isabel. Pero agad siyang pinigilan nito at pakabig na hinila bago isiniksik sa katawan nito. Charity, mahal kita. Sana magtiwala ka sa akin. Kasal tayo. Magkakaanak na. Huwag mo sanang hayaang masira tayo ni Isabel. Hindi na ako interesado pang balikan siya. Please, trust me. Nang makiusap, ang huling tinuran ni Lance. Ewan niya pero sa pakiramdam ni Charity,
mayroon pa itong di sinasabi sa kanya at hindi niya yun kayang hulaan. Pero dahil mahal niya si Lance, magtitiwala na muli siya rito. Matagal niya itong tinitigan at sinalubong naman iyon ni Lance ng masuyong titig. Saglit nag-usap ang kanilang mga mata hanggang sa naramdaman ni Charity na inaangkin ni Lance ang mga labi niya at mas isiniksik sa katawan nito. Paano ba niya tatanggihan ang halik nito? Basta na lang siyang nangunyapit sa leeg ni Lance at nagparaya sa nais nitong gawin sa kanya. Kinabukasan, nakipagkita sa kanya si Ate Santa. Inaanyayahan din siya nito sa bahay at ipinaghanda ng lunch. Si Kuya Gael daw muna ang bantay sa resto, kaya nagkaroon sila ng time na makapag-usap. Isinama niya si Yaya para hindi siya maboard sa biyahe. Gusto sana niyang sumama si Lance kaso may pasok ang lalaki. Kamusta naman ang buhay may asawa? Masaya ba? Tanong kaagad ng kapatid niya. Nasa loob ng sala ng bahay at nilalaro niya noon ang bunso nitong si Rome. Si Yaya naman, nakamasid lang sa kanila. Di siya nakasagot. Masayang may alinlangan. Yun ang nararamdaman ni Charity sa ngayon pero di masabi sa kapatid. Bakit ganyan ang hitsura mo? Masaya ka ba o hindi? Pag-uulit itong tanong na abala sa ginagawa. Tinitigan niya ang kapatid. Nandoon pa rin ang dati nitong ganda pero kupas na. Nakalimutan nitong alagaan ang sarili. Siguro, inuuna nito ang mga anak at negosyo. Simula nang makipaghiwalay ito sa asawa, kahit hirap sa buhay, hindi ito lumapit kay Dad. Siguro, takot sa sumbat. Naisip ni Charity na sana kasing tibay at tatag din siya ng kanyang Ate Santa. Pagdating ng araw na hindi nag-workout ang relasyon nila ni Lance. Hindi niya naman hawak ang kapalaran. Masakit mang isipin na baka ma-realize ni Lance balang araw na si Isabel pa rin ang mahal nito at wala siyang ibang magagawa kundi tanggapin yon. Masaya ate, magkakaanak na kami ni Lance. Masaya pero daig mo pang napikot sa hitsura mo ngayon. Minsan nga pag dumalaw ka, isama mo yang si Lance. Kasi nakakapagtaka namang kasabay ng pagbubuntis mo yung pagkakaroon mo ng paningin. Ano, may agenda? Nagdududa nitong tanong. Napatango siya. Hanggang ngayon, isa sa pamilya niya, walang nakakaalam kung ano ba talagang nangyari. Akala ng mga ito ginusto niya noong una ang lahat ng mga nangyari. Pero ang totoo, wala siyang magawa. Tinanggap niya lahat dahil minahal niya si Lance. Nagugutom na nga pala ako ate. Sabi na lang niya at binuhat ang pamangkin saka dinala sa kusina. Kasunod niya itong naghain kaagad sa lamesa. Buti nga at nabaling ang topic nilang dalawa sa pagkain at nakalimutan ito ang tungkol kay Lance. Basta, hindi pa siya handang sabihin ang lahat tungkol sa kanyang kapatid ng kung anumang tungkol sa kanila ni Lance. Baka hindi nito lubusang matanggap ang lalaki. Sa ngayon, mag-focus na muna siya sa kanyang pagbuntis at kinalimutan ang tungkol kay Isabel. Hanggat maaari, ayaw ni Lance magkaroon ng pagdududa sa kanya si Charity. Mahal niya ang babae at yun ang rason kung bakit hanggang ngayon inililihim niya ang nakaraan. Now I know kung bakit mo siya pinakasalan, Lance. Dahil nakukonsensya ka. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit siya nabulag. Tama ba ako, Lance? Si Charity ang babaeng na disgrasya mo, na humingi ng tulong sa'yo pero di mo pinansin. Nag-research pa ako tungkol sa Charity na yon. Kaya ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Sabi ni Isabel nang puntahan siya nito sa ospital. Nag-araw ding matapos itong puntahan ng asawa sa bahay. Nagulat siya sa di inaasahang pagsulpot ni Isabel ilang taon na. Bakit ito nagbabalik kung kailan masaya na siya kay Charity at tuluyan nang nakamove on rito? Tama ba ako, Lance? Giit nitong tanong sa kanya. Siguro nga nakukonsensya siya, kaya nga hinanap niya si Charity at nais mapagaling pero sa kanyang puso, hindi yun ang rason kung bakit niya ito minahal. Puso ang nag-utos na si Charity ang kanyang piliin makasama habang buhay. Mahal ko si Charity. Matatag niyang tugon. Gumuhit ang saglit na kirot sa mga mata nito bago napalitan ng puot. Hindi mo siya mahal, Lance. Awang nararamdaman mo para sa kanya. Ako ang mahal mo at nararamdaman ko yun. Marahang lumapit si Isabel at ikinawit sa leeg niya ang dalawang braso nito. Kasabay noon ay pinigilan niya ang babae at marahang inilayo. Hindi mo ako mapapaniwala na nakalimutan mo na ako, Lance. Mahal pa rin kita. I just followed what Mom and Dad wanted for me to stay away from you. But that doesn't mean I won't take you back.
Sa kabila ng nangyari sa atin, hindi kita kinamuhian kahit may iba ka na. Pumalik ka na sa akin, Lance. Iwan mo na si Charity. Naaawa ka lang sa kanya. Giit nito at pagsusumamo. Mabilis nitong idinikit ang labi sa kanya na ikinagulat ng lalaki. Kaya naman, marahas niya itong naitulak. Galit na galit siya ngayon sa kanyang sarili. Dahil hinayaan niyang gawin ito iyon sa kanya ng babae. Umalis ka na, Isabel. At huwag mo na kaming guluhin pa ni Charity. Inis niyang sabi rito. Nasakta naman si Isabel at umiyak. Pero hindi sumuko. Bagkus ay lumapit sa kanya nang akmang yayakapin siya nitong muli, ay itinulak siyang pilit pinalabas sa kanyang opisina. Narinig pa niyang kinalampag nito ang pinto at nag-iskandalo sa labas. Nagbanta na sasabihin kay Charity ang lahat tungkol sa nakaraan. Nakadama si Lance ng pag-aalala tungkol dito. Hindi na rin siya nagtaka nang kumprontahin ni Charity pag-uwi ng bahay kinagabihan. Ang nais ngayon ay mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang mahal. Pero sa pagbabalik ni Isabel, nag-aalala siya rito. Ipinagpasalamat niya na mabait ang asawa at nauunawaan agad sa tuwing magpapaliwanag siya. Naging panatag lang ang kanyang kalooban nang makasigurong hindi ito galit sa kanya. Buwan ang lumipas, okay ang lahat sa kanila ni Charity. Sa araw na yon ay galing sila sa OB-GYN para sa konsultasyon nito. Dumiretso sila ng mall at bumili ng mga kakailanganin para sa panganganak ni Charity pagkatapos. Pareho silang aliw ni Charity mamili ng gamit para kay baby. Kakaiba yung excitement na nararamdaman ni Lance bawat oras na lumilipas at nalalapit na ang panganganak nito. Magiging daddy na siya, magkakaroon na ng anak at mapupunha ng kalungkutan na naramdaman niya noong nag-iisa siya. Sa loob ng ilang taon na naging malungkot siya nang iwan ni Isabel, ngayon lang muli naging sobrang saya siya. Para sa kanya, pinuong muli ni Charity ang nadurog niyang puso. At umaasang kapag nalaman nito ang totoo, hindi siya kamuhian ng asawa. Lance, may tumatawag sa'yo. Pauwi na sila nang tumunog ang kanyang cellphone. Naisip niyang isa sa mga pasyente yon. At dahil nagmamaneho siya, si Charity ang kanyang pinasagot sa tawag na yon. Hello? Natigilan ito pagkatapos sagutin ang tawag at napatingin sa gawin niya. Gusto niyang hulaan kung sino ang nasa kabilang linya. Oh, si Isabel, hinahanap ka. Pabarag nitong inabot ang cellphone. Nakasimangot ang babae. Mabigat ang katagang binitawan. May pahabol pang irap. Hindi na siya nagtaka kung paano nalaman ni Isabel ang kanyang numero. Dahil open naman yun sa kanyang mga pasyente. Nailing siya bago pinatay ang tawag ni Isabel para alam ni Charity na hindi siya interesado sa babae. Kaso, makulit at muli na namang tumawag si Isabel kaya hindi maipinta ang mukha ng buntis niyang asawa. In short, nagsiselos ito. Hinayaan niya lang muna si Charity. Sa bahay niya na lang ito lalambingin. I'm sure, madali lang naman mawawala ang galit nito. Basta iparamdam niya lang na hindi siya interesado sa kahit na sinong babae. Pagdating sa bahay, nagmamarat siyang pumasok sa loob ng kwarto si Charity. Binati pa ito ni Manang ng makasalubong, pero tumango lang at tuloy-tuloy sa silid nilang dalawa. Sir, nag-away po ba kayo ni Charity? Salubong ni Manang. Mahaba pong paliwanag. Tugon niya at nilagpasan ito matapos ipakisuyo ang mga pinamili sa kotse. Sa kwarto, nadatnan niyang nakahiga ito sa kama patagilid. Napabuntong hininga muna siya bago umupo sa gilid ng kama. Hinaplos ang braso nito. Nagselos ka ba? Tanong niya sa asawa. Wala itong naging imik. Naisip niyang hayaan na muna si Charity pero ayaw niyang patagalin na masama ang loob nito sa kanya. I'm sorry. Sincere na saad niya. Mahal ka pa ni Isabel. Mahinang nagsalita si Charity. May tampo ang boses. Bumangon ito at humarap sa kanya. Tumitig sa mga mata niya. Anong naramdaman mo muli kayo nagkita? Diretsang tanong nito, malungkot. Napailing si Lance. Charity, wala na akong pakialam sa kanya. No matter how much she tried to get my attention, I won't go back to her. Saad ni Lance. Hanggang kailan nila pag-aawayan si Isabel? Naisip niyang kailangan tapusin niya na ang kahibangan ng babae. Kailangan niyang ilayo si Charity kay Isabel. Ayaw niyang sumama ang loob ng kanyang asawa nang dahil lang dito. Kaya naman kinabukasan,
Nakipagkita siya kay Isabel upang kausapin ito ng masinsinan. Lingid kay Lance na sinundan ito ni Charity para lang masiguro kung totoong hindi na nga ito interesado pa si Lance kay Isabel. Pero saktong pagbaba ng sasakyan ni Lance, kitang-kita niya kung paano ito sinalubong ng yakap at halik ni Isabel. Parang nadurog ang puso niya at nagmamadaling umalis sa lugar na iyon. "Congratulations, Mommy! It's a baby girl!" Anunsyo ni Dr. Sullivan matapos ang ilang oras niyang normal delivery sa kanyang first baby. Nangiyak-ngiyak si Chari nang ihiga sa tabi niya ang pumapalahaw na sanggol. Tinitigan pa niya ito. Sulit ang hirap sa paglalabor. Napaka-cute ng kanyang anak. Palalakihin niya itong malayo sa amang manloloko. Noong nakita niya itong magkayakap ni Isabel, agad siyang umalis sa bahay ni Lance dalang mga gamit. Pero hindi siya umuwi sa bahay ng ama. Dahil alam ni Chari na masusundan siya nito at panibagong kasinungalingan na naman ang sasabihin ni Lance sa kanya. Kinamumuhian niya ang asawa simula ng araw na yon. Pakiramdam ni Chari na sayang ang pagmamahal niya rito. Yung pinagbigyan niya ito at pinatawad na binuntis siya na walang pahintulot niya, pagkatapos nagawa pang magsinungaling ng lalaki sa kanya at ito pa talaga ang nakikipagkita kay Isabel. Ngayon, wala na siyang pakialam sa lalaki. Masaya na siyang kasama ang anak. At magpakasaya na lang ito sa ex niya. Matapos siyang linisin ng nurse, agad siyang inilipat sa isang private room. Excited siyang niyakap ni Jessa at ng kanyang ate Santa na kasama niya simula ng mag-labor dito sa ospital. Kay ate Santa siya ngayon nakikitira dahil hindi naman alam ni Lance ang bahay ng kanyang kapatid. Nabalitaan niyang pinuntahan siya ni Lance sa bahay at tanging maid lang ang nadatnan nito at si Daddy. Dahil dito, agad siyang tinawagan ng ama pero sinabi niyang ayaw nang makausap pa si Lance. Tinanong nito kung bakit siya nakipaghiwalay sa lalaki. Ang tanging sagot lang ni Charity ay sarili niya iyong desisyon. Gusto niyang makapag-isip, mapag-isa. At heto, hanggang sa nakapanganak na siya. Si Daddy, walang nagawa sa desisyon niya. Sinabihan pa siyang namana niya ang ugaling yon kay ate Santa na ginagawa lahat ng gusto. "Bes, ang cute ni baby. Nakakagigil. Parang gusto ko na rin yatang magkaanak. Yung walang asawa, walang sakit sa ulo. Ewan ko bang mga lalaki ngayon, lahat manloloko." Narinig niyang saad ni Jessa. "Naku, Jessa, sinabi mo pa. Kadalasan ng mga lalaki puro pasarap, walang bayag. Kaya nga natutuwa ako rito kay Charity na hindi naging martir. Tama yung ginawa niyang pang-iiwan dun sa lalaking manloloko. Akala ko pa naman matino. Hay nako." Sumigunda si ate, naiiling-iling. Mukhang nagkasundo pa ata ang dalawa. Palibhasa itong si Jessa, madaling magsawa sa boyfriend. Mas masaya pa itong puro trabaho na lang daw ang aasikasuhin, at least walang kaaway. Boss lang, wala nang iba. Matapos niyang padedehe ng anak niya, ay nakatulog ito. Si Charity naman ay nagpahinga din. Sinabi naman ng dalawa na ito na muna ang bahala sakaling magising ang anak. 3 araw siya sa ospital at na-discharge kaagad. Si Jessa lang ang kasama niya. Dahil walang bantay sa resto ni Ate Santa at busy din si Kuya Gael. Pero kinahapunan, kasama nito si Kuya Gael, maging ang asawa na gustong makita ang kanyang si Chichay. Saktong pauwi na rin si Jessa. Kargang anak niyang tulog na naman. Ayan ang premyo ng pagmamadali mo mag-asawa. Nakakita ka lang, na-excite ka naman magpakasal agad. Inasara siya kaagad ng kanyang Kuya Gael pagdating ng mga ito. Panganay sa kanilang 3 magkakapatid. Inungusan niya ito. "Wala naman akong pinagsisisihan, Kuya. Katulad ni Ate Santa, kahit iwalay na sila ni Kuya Roger, masaya kasamang 3 anak." "Nako, naiinggit lang yang kuya mo dahil hindi nakakababaeng anak." Pagtatanggol sa kanya ni Ate Santa. Nakatawa lamang ang asawa nitong si Brianna. May 2 anak na rin ang mag-asawa. Puro lalaki nga lang. "Magdagdag na lang kayo, baka humabol pang baby girl." "Payag lang siguro ako kapag ang kuya mo naman na magbuntis at manganak." Singit ni Ate Brianna. Nakatawa. Nagtawanan silang lahat, pero hindi nagpatinag ang anak niyang natutulog. Kahit maingay sa paligid, masarap pa rin ang tulog. "Bahala kayo. Basta ako, anak lang ang gusto ko. Ayaw ko mag-asawa. Period." Sumingit naman si Jessa. Naku, kapag nakakilala ka ng tulad ko,
Gwapo na responsable pa. Baka di mo na magawang tumingin sa iba. Pabirong sagot ni Kuya Gael. Muli silang nagtawanan na pinutol ng may nag-doorbell. Si Ate Santa ang nagbukas ng gate. Sila ni Jessa naman, dinala na sa kwarto si baby para maihiga na ito. Si Kuya Gael naman at Ate Brianna tumuloy sa kusina dahil may dala itong pagkain. O paano bes? Hindi na ako magtatagalat. Ang boss ko, kanina pa tumatawag. Alam mo naman yun, malayo lang ako ng konti sa paningin nito. Parang matatae pag di ako makikita. Mahinang sabi ni Jessa nang mailapag si Baby Chichay. Sinabayan pa nito iyon ng tawa. Hinawakan ni Chari ang kamay ng kaibigan at tumingin rito. Malaki ang naging ambag ni Jessa sa kanya, lalo na noong pagkakataong nakipaghiwalay siya kay Lance. Sobrang depressed niya, pero dahil kay Jessa at Ate Santa, nakayanan niya iyon hanggang sa unti-unti siyang nakabangon. Bes, thank you. Palagi kang nandyan para sa akin. Matapat na sabi ni Charity. Naku naman, Bes. You're welcome. Ikaw pa ba? Alam mo naman kapag sinabi mo lahat, gagawin ko eh. Kahit pa nga tungkol kay Lance. Bumuntong hininga siya. Sabihin mo lang kung kailangan ko na bang maging secret agent, gagawin ko. Aalamin lang natin kung masaya na nga ba si Lance dun sa Isabel niya. Sabi nito. Umiling agad si Charity. Ayoko nang malaman pa kung ano mang tungkol sa kanya. Sige, ikaw ang bahala. Nagkibit balikat ito bago siya niyakap. Inihatid siya nito sa labas pero napadta sa nakita. Daroon si Lance kausap ni ate sa labas. Nagkatinginan pa sila ni Jessa. Kahit ito ay hindi inaasahang si Lance ang nag-doorbell na iyon kanina. Charity, please, mag-usap tayo. Madali siyang nilapitan ni Lance pagkakita nito sa kanya. Pero di ito nagtagumpay dahil pinigilan ni ate. Hep, huwag mong lalapitan ng kapatid ko. Manloloko ka? Bumalik ka sa Isabel mo. Itinulak ito ni ate palabas ng maliit na gate. Naku bes ha, uuwi na nga pala ako. Paano? Kayo nang bahala dyan ha? Bye Ate Santa. Sinulyapan muna nito ng masama si Lance bago tuluyang umalis. Nanlumo si Lance pero hindi sumuko. Inanap kita, Charity. Halos wala akong tulog. Walang kain. Di ko alam kung anong ginagawa kong kasalanan sa'yo kung meron man. Patawarin mo ko. Gusto ko kayong makasama ng anak ko. Please. Pagsusumamo ni Lance, tiningnan niya ito ng masama. Tama na Lance, umalis ka na. Tinanggap ko lahat ng ginawa mo sa akin. Pinuntis mo ko nang di ko alam. Sinamantala mong kahinaan ko. Pero pinatawad kita. Sa kabila nun, minahal. Pero yung tungkol sa inyo ni Isabel, di ko mapapalagpas yun. Sigaw ni Charity kay Lance. Maging si ate ay nagulat sa sinabi niya. Wala kasi itong alam na itinurok lang sa kanya ni Lance ang sperm nito. Kaya lalong nagalit si ate sa asawa niya. Pinagtabuyan nito si Lance. Pero ang lalaki, di nagpatinag. Patuloy na ang nagpaliwanag sa kanya na di niya maunawaan dahil galit siya rito. Binabuting iwan na lang ito sa labas at pumasok sa loob ng kwarto nila ni Chichay. Galit siya pero di maiwasang maluha nang mapagmasdan ng anak na payapang natutulog. Nag-uumapaw ang nais kumuwalang luha sa mata niya dahil sa pinaghalong sama ng loob at pagnanais na maging okay ang lahat sa kanila ni Lance. Pero pakiramdam niya, hindi pa ito gaanong kilala. Marami pa siyang hindi alam tungkol sa lalaki at hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na kilalanin ito dahil hindi naman siya nito binigyan ng pagkakataon. Naging napakabilis ng nangyari sa kanilang dalawa ni Lance. Siguro, mas makakabuti kung hanggang dito na lang silang dalawa. Maya-maya ay naririnig niya ang boses ni Kuya Gael. Nakalimutan niyang naroon pala ang kapatid. Sumilip siya sa bintana ng kwarto, tanaw niyang tila nagpapaliwanag sila sa kapatid niya. Halos maglumuhod. Ito, sobrang desperadong magpaliwanag. Tila pinakikinggan naman ito ni Kuya Gael habang nanatili si Ate Santa sa harapan ng dalawa. Nandoon din si Ate Brianna na nakikinig lang. Nagpahid siya ng luha dahil di nito deserve na iyakan niya. Wala nang silbi pa yon. Marami na siyang nasayang na luha sa lalaki. Umalis siya sa bintana at inayos ang mga gamit ni Chichay sa damitan nito. Maya-maya ay narinig ni Chari ang mahinang katok sa pinto. Si Kuya Gael yon nang mapagbuksan niya. Wala ka bang bala kausapin yung asawa mo? Mukhang tanga sa labas. Nagmamakaawa sa akin. Nagsusumamo. Tala mo, Charity, ang problema pinag-uusapan.
Di tinatakasan. Paano niyo aayusin kung di mo siya haharapin? Mahinahon ang Kuya Gael niya. Hindi siya nagsalita. Tila kinakampihan ito si Lance at naiinis siya. Tumawag sa akin si Dad. Siya ang nagturo sa'yo dito. Ibig sabihin, pumasa siya kay Dad. Wala sana akong balak makialam dahil buhay niyo mag-asawa yan. Pero Charity, isipin mo rin si Chichay. Muli itong nagsalita ng ilang segundo na ang nakalipas pero hindi pa rin siya sumasagot sa mga sinabi nito. Kuya, nasasabi niyo lang yan dahil di naman sa'yo nangyari. Huwag mong alalahanin ang anak ko. Kaya ko siyang palakihin na mag-isa. Sagot ni Charity sa kapatid. Matagal siya nitong tiningnan bago napailing. Mukhang na-brainwash ka na ng ate Santa mo. Di na rin ako magtataka kung sukuan ka ni Lance. Paaalahanan lang kita. Kaming mga lalaki, minsan lang maluyo. Aalis na nga pala kami ng ate Brianna mo. Kinumusta ka lang namin si Chichay. Walang kasama yung bata sa bahay. Niyakap siya ni Kuya bago ito tumalikod. Nilapitan naman siya ni ate Brianna at hinawakan sa kamay at nauunawaan siyang pinagmasdan bago ngumiti at nagpaalam na rin. Sinundan niya pa sina Kuya ng tingin. Marahil nagmamadaling umuwi si Kuya at ate dahil masama ang panahon, panay ang kulog, matatalas ang kidlat. Patapos niyang maligo, nagtungo siya sa kusina. Naghahanda si ate ng hapunan. Ang mga bata naman nasa kwarto. Hindi pa rin umaalis si Lance. Ang kapal talaga ng muka kahit na malakas na ang ulan. Wika nito. Sa kanya lang napansin na bumuhos na nga ang malakas na ulan. Ewan niya, pero bigla siyang napatakbo sa may bintana. Naroon si Lance sa labas ng gate, basang-basa, nakasandal sa pader. Hindi niya alam ang gagawin. Bigla siyang nag-alala sa lalaki. Asawa pa rin niya si Lance. Lance, ano pa bang ginagawa mo dito? Umuwi ka na. Umalis ka na. Inis niyang sigaw rito. Dapat tingin sa gawin niya. Biglang nagliwanag ang kanyang anyo. Charity, hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ko napapatawad. Pag-usap tayo. Gusto ko makita ang anak natin. Please, Charity, I love you so much. I miss you. Nakatingala sa kanya ang lalaki habang nagmamakaawa. Malakas ang boses nito upang labanan ang lakas ng ulan. Mabilis niyang isinara ang bintana nang makaramdam siya nag-awa. Minsan na siyang naging mabuti sa lalaki at inabuso nito iyon. Kaya bahala na siya. Choice nito iyong manatili sa labas. Kaya wala siyang pakailam kahit na madigas pa ito sa lamig. Charity, please! Dinig niya pang pakiusap nito kaya umalis na siya sa may bintana at tinulungan si ating mag-prepare ng pagkain at tinawag ang mga bata. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo na siya sa kwarto upang magpahinga pero ilang oras na siyang nakahiga hindi pa rin dalawin ng antok. Tulog pa rin ang anak niya. Sa labas naman ay nanatiling malakas ang ulan. Tahimik na ang paligid. Siguro tulog na si ate at ang mga bata. Hindi siya mapakali. Nais niya lang siguruhin kung umuwi na ba si Lance. Pero ganun na lang ang panggilalas niya na makita ito sa labas at nanatiling nakatayo sa ulanan. Nag-iintay na pagbuksan niya ng pintuan. Di na natiis ni Charity ang asawa. Halos 4 na oras na din itong babad sa ulan. Kumuha siya ng payong at dali-daling lumabas. Diyos ko naman, Lance! Bakit bang tagas ng ulo mo? Sabi ko sa'yo, umuwi ka na! Naiiyak niyang sigaw dahil sa inis pero binuksan niya pa rin ang pinto. Nagningning ang mga mata nito at mabilis na lumuhod sa harapan niya matapos niyang pagbuksan ng gate. Charity, I'm sorry. Marami akong naging kasalanan sa'yo. Bago mo ko tuluyang kasuklaman, gusto ko lang aminin sa'yo na ako ang dahilan ng pagkabulag mo. Oo, sinadya kong iturok sa'yo ang sperm ko. Pakasalan ka at tulungan muling makakita dahil sa konsensya ko at pagmamahal sa'yo. Ngayon, ikaw nang bahala kung matatanggap po pa ba ako. Patawarin mo ko, Charity. At umiiyak itong inabot ang palad niya habang si Charity naman ay nanigas sa kanyang kinatatayuan patapos marinig ang lahat ng isiniwalat ni Lance. Kinabukasan, paggising ni Charity si Chichay, agad ang hinanap ng kanyang mga mata. Pero gano'n na lang ang gulat niya na makitang wala sa krib ang anak. Nagmamadali siyang bumangon sa pag-aalalang mawala ang kanyang anak. Ate, ang anak ko! Pag-aalala niyang tanong. Abala ito sa pag-aasikaso sa 2 anak na papasok sa school.
kaya di na siya nagawang sagutin kundi inginuso ang labasan. Mabilis siyang lumabas at nakita niyang karga nilan si Baby Chichay at pinaarawan. Saka pa siya nakahinga ng maluwag. Kinakausap nito ang bata na tila ba nauunawaan naman ito. Datahimik lang at nakikinig. Lance, akin ang anak ko. Saka wala ng ulan. Pwede ka nang umalis. Hindi porke pinatuloy kita kagabi. Okay na tayo. Huwag mong kalimutang malaki ang naging kasalanan mo sa akin. At hindi kita madaling mapapatawad. Agad niyang kinuha ang anak sa ama nito. Inabot naman ito sa akin ng marahan ni Lance. Salamat at pinakinggan mo ako kagabi. Saka pinatuloy. Hindi mo ko natiis magdamag sa labas. Alam kong galit ka pa sa akin, Charity. Pero nararamdaman kong mahal mo pa rin ako. Pwede ba kitang ligawan, Charity? Seryosong tanong nito. Hindi siya kumibo. Kunwari, abala sa anak. Pero may kiliting hatid sa kanya ang sinabi nito. Salamat nga pala sa damit mo. Ang sexy ko tuloy dito. Nakangiting biro ni Lance nang hindi niya ito sagutin. At dahil walang mapagbisisan si Lance, pinahiram niya ng damit. Matangkad ito kaya umabot hanggang puso ng t-shirt. Sa baba naman ay ang maluwag niyang short na naging fit kay Lance. Nagmistula itong bakla sa suot. Kulang na lang kay Lance ng headband para magmukhang juding. Masama niya itong tiningnan. Hindi mo ako madadala sa pakyut mo, Lance. Umalis ka na. Ganito ang suot? Tanong nito, medyo nalukot ang muka. Ano, may kotse ka naman. Di ka sasakay sa jeep na may makakakita sa'yo. Inis niyang tugon sa lalaki. Tumikim ito. Sige, pero babalik ako dito, Charity. Araw-araw akong uuwi sa inyo ng anak ko. Please, huwag mo kong pagtaguan. Umaasa ko na kahit gaano katagal pa man yun, mapapatawad mo pa ako. I am willing to wait because I love you so much, Charity. Ikaw lang, wala nang iba. Sabi nito at matagal siyang tinitigan. Titig na pakiramdam ni Charity nanunuot sa kalamnan niya. Ilang buwan din silang di nagkita. Namiss niya rin ang taong ito. Hindi naman talaga nawala ang pag-ibig niya kay Lance. Pero kailangan niyang tiisin ng asawa para ma-realize nito ang mga pagkakamali ng di na maulit pa. Ilang saglit pa itong nanatili sa bahay bago tuluyang umalis. Makahulugan siyang tiningnan ng kapatid bago umalis upang ihatid ang anak sa school. Naiwan sa kanya si Bunso. Tulog pa kasi ito. Alam niyang marami itong nais sabihin pero hindi lang mabitawan dahil nagmamadali rin. Pinaliguan niya agad si Baby Chichay para hindi abutan ng antok. Saka siya nag-ayos ng kwarto. Saktong nagising si Rome na umiiyak at hinahanap ang kanyang mommy. At dahil sanay na sa kanyang konting lambing lang ay okay na ito. Mag-iisang buwan na simula nang magbakasyon si Yaya Lorna kaya tinawagan niya ito. Gusto niyang magtrabaho kaya kailangan niya na mag-aalaga kay Chichay. Usapan nila na babalik agad ito pero mukhang napasarap ang bakasyon sa probinsya at di pa nakakabalik. Ano? Sigaw na react ni Jessa sa kabilang linya matapos niyang ikwento ang ipinagtapat ni Lance sa kanya. Ang kwento ay nag-aaway ang magkasintahan at kapulasing ng mga aksidente at nadamay pa siya na naging rason kung bakit siya nabulag. Pero kagabi, na-realize niya na tapos na yon. Okay na ako. Nakakakita na siya. Ito rin naman ang nagbalik ng kanyang paningin. Noon pa man, wala na siyang pakialam sa taong nakadisgrasya sa kanya. Ang nais niya lang maging maayos ang paningin muli at maging chef at maipakita ang kanyang talent sa pagluluto. Sakto at kailangan ni ate sa resto nito. Kaya siya ang magiging chef ng kapatid. Yes, Bes. Tugon niya sa exaggerated nitong boses. Thais, alam mo, nakakagigil talaga yung Lance mo. Ang daming lihim sa'yo. Ngayon ko lang napagtanto na yung pagkikita niyong dalawa. Hindi coincidence, kundi destiny. Anong balita dun sa makaring uod na si Isabel? Talak nito sa nanggagalaiting boses. Hindi ko tinanong, saka wala akong pakialam. We, wala kang pakialam? Are you sure? Yun ang punot dulo ng lahat eh. Ayaw ko magtanong sa kanya, naiinis lang ako. Kung di nga lang ako nakukonsensya kagabi sa kanya, hindi ko talaga siya papatuloyin sa loob. Magdamag pa naman ang malakas na ulan. Ito naman ang bumuntong hininga. Aminin mo, mahal mo pa si Lance. Dahil kung hindi, makakaya mo siyang tiisin sa labas. Pambubos ka nito. Mahal ko siya, Bes. Galit lang ako sa taong sinungaling at malihim. Ang dami niyang hindi sinabi sa akin. May anak na kamit lahat,
at ikinasal na pero di siya naging tapat. Yun lang naman ang nais ko eh. So ngayong nasabi niya na lahat sa'yo, ano, okay na kayo? Siyempre hindi. Gusto kong maranasang suyuin. Ligawan. Kaya magpapabebe muna ako ng mga 3 buwan. Tugon niya. Ang lakas ng tawa nito sa kabilang linya. Siya? Bahala ka. Balitaan mo na lang ako at ikis mo na rin kay baby cute. Good luck sa pabebe. Ang ganda mo, bes. Bye na. May pahabol pa itong matinis na tawa, pati tuloy siya ay natatawa habang inilalayo ang phone sa tenga. Inilapag niya iyon at sinulyapan si Rome na naglalaro sa sala. Habang nanunood ng cartoons, sinilip niya rin muna si Chichay at ang sarap ng tulog nito. Napangiti siya dahil bahagya pa itong nakangiti habang tulog. Pero napalis lang nang sumagi sa alaala niya si Lance. At paanong hindi maaalalang lalaking yon sa tuwing tititigan niya si Chichay eh. Halos magkabiyak na buko ang hitsura ng dalawa. Kinahapunan nga, katulad ng pangako ni Lance, ay dumating itong napakadaming bitbit. Groceries para sa mga pangangailangan ni baby at may isang punpon ng mamahaling bulaklak. Nakangiti itong nalapitan siya at iniabot iyon. Dahil first time niyang nakatanggap ng bulaklak mula sa manliligaw, kinilig siya. Pero pinigilan ng sarili. So, ito palang pakiramdam ng pabebe. Bago pumasok sila sa ospital, dumadaan muna ito sa bahay. Naging rutina ng lalaki ang umaga at hapon na umuuwi. Alam niyang nahihirapan ito sa sitwasyon nilang dalawa. Pero gusto niyang matuto ito sa mga pagkakamali sa kanya. Eh ano kung nahihirapan ito? Kulang pa yon sa ginawa nito sa kanya. Madalas, inaanyayahan niya na itong mag-dinner bago umuwi. Sinusulit nila sa pagkakataon upang makasama ang kanilang anak. Matapos mag-dinner, nagpresenta si Lance na ito ang magpapatulog kay baby Chichay bago ito umuwi. Hindi na rin galit si ate kay Lance katulad nung una dahil nakikita naman itong sincere ang lalaki sa paghingi ng tawad. At dahil palaging may pasalubong ang mga anak ni ate, ay nagugustuhan na rin ng mga bata si Lance kapag hindi nga nakakadalaw sa anak nilang lalaki. Lalo na kapag gabi na ito nakakauwi, ay hinahanap ito ng mga bata. Katulad sa gabing yon, nagkakandahaba ang leeg ni Rome kakasilip sa bintana kay Lance nang di makatiis. Tinanong na nito ang ina. Mommy, pupunta ba si Tito Lance? Tanong ni Rome. Di mo naman yun, Daddy. Kay Chicha yun. Nag-aasar ang tono ni Renzi, pangalan na anak ni ate. Kaya nga Tito ang tawag, diba? Kasi hindi naman Daddy. Ipinagtanggol naman ito ng isa pang kapatid na babae, si Ray Seb. Nagkatingin silang dalawang magkapatid. Makahulugan niya itong tiningnan. Alam niyang hindi man magsalita ang 3 bata, naghahanap na ang mga ito ng matatawag na daddy. Naisip tuloy ni Charity ang anak na baka lumaki ding walang ama tulad ng 3 pamangkin. Huwag mo nga akong tingnan na ganyan, Charity. Hindi ko nababalikan si Roger. Inis nitong sita sa kanya. Wala akong sinabi, ate. Pero siguro, oras na para maghanap ka na ng daddy nila. Sabi niya ngumiti. Umasim ang mukha nito. Nako, ako'y tigilan mo, Charity. At wala na sa isip ko mga ganyan. Ang nais ko, mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Kaya kayod kalabaw ako. Saka nga pala, maiba tayo. Total nandiyan na si Yaya Lorna. Baka bukas pwede ka na mag-duty sa resto. Alam ni Charity na umiiwas ito sa topic, kaya sadyang iniba ang usapan. Sa totoo lang, mayaman ang pamilya ni Kuya Roger. Pero ma-pride si ate at ayaw tumanggap ng pera mula sa biyanan. Ang pwede lang sa kanya, kapag hinihiram ng matatanda ang bata, pwedeng bilhan ng mga gamit. Pero nung kang tumanggap ito ng pera, tumago siya. Sasabihin ko lang kay Lance, ayaw kong isipin niya na pinababayaan ko si Chichay. Baka maging issue pa namin. At kunin niya sa akin ang anak ko. Tugon ni Charity. Tumunog ang cellphone at si Lance ang tumatawag. Napilitan siyang ibigay ang number nito dahil may pagkakataon nitong di nakakadalaw. Kaya naman, tumatawag na lang. Minsan video call para makita ang bata. Kahit nga nasa ospital ito, kakain na lang ng konting oras. Itinatawag pa para lang makita ang anak nilang dalawa. Love, si Chay ba tulog na? Alam mo naman yun pag gantong oras. Tulog. Pag madaling araw naman, gising. Tugon ko, mahina itong tumawa.
Tuwi na ako. Nag-dinner ka na ba? May dala akong food. Dinig niya ang ingay sa paligid ni Lance at ang ingay ng jeep. Halatang nasa biyahe ito. Wala ka bang dalang kotse? Tanong niya dahil exposed sa mga tao ang boses sa kabilang linya. Dinig niya pa ang sigaw ng konduktor. Pinaayos ko pa. Wala rin ako masakyang taxi. Siguro pagbaba ko na lang dito para isang sakay na lang. Ayokong gabihin masyado. Paliwanag nito. Napabuntong hininga si Charity. Paano ka uuwi mamaya? Malalim ng gabi. Sana di ka muna pumunta dito. Saway niya sa lalaki. Namimiss kita. Kayo ni Baby Chay. Kaya hindi pwedeng hindi ako pumunta. Saka, maaga pa naman, love. Naglalambing ang boses nito. Kanina pa niya napapansing, panay ito love sa kanya. Sinimangutan niya ito kahit di naman ito makikita ang kanyang reaksyon. Pakiramdam niya, pakanalang yun ni Lance na huwag magdala ng sasakyan para makahirit itong matulog mamaya sa bahay. Minsan na nito iyong ginawa, ang alibay na yon. Ano pa bang magagawa ko? I love you, Charity. Humirit pa ito. Napatingin siya sa gawin ng kapatid na nakatingin sa kanya. Sus, kunwari ka pa. Halata namang nasungkit na uli ni Lance yung puso mo. Oo na, dito na kamo siya matulog. Maluwag yung sofa. Sabi ni ate na nakangiting tumayo at tinungo ang kwarto. Dinig pala nito si Lance sa kabilang linya. Pakisabi kay ate, salamat. At bakit? Pumayag na ba ako? Hindi na kailangan. Pumayag na nga yung may-ari ng bahay. Bye, love. Pababa na ako. See you. At para hindi na siya makaangal pa, pinatayan na siya nito ng linya. Siya naman ay dali-daling tumayo at tinungo ang kwarto upang mag-ayos ng sarili. Siyempre parating si Lance. Naligo agad siya at nagbihis. Di pa siya nakakalabas ng kwarto, dinig niya sa sala ang nagsisigawang mga bata sa tuwa. Tito Lance! Boses ng mga bata na excited. Dinig niya rin ang masayang boses ng lalaki at maging kay Ate Santa. Pinatuloy nito si Lance sa loob bago siya tinawag. Isang sulyap pa sa salamin bago siya tuluyang lumabas. Paglabas niya ng kwarto, napakalagkit ang titig ni Lance sa kanya. Ngumiti ito matapos iabot sa mga pamangkin niya ang dalang pasalubong. Agad siyang nilapitan upang iabot ang dalang bulaklak. Makahulugan pa siyang tiningnan ni ate. Pero tumuloy ito sa kusina, bitbit ang dalang pagkain ni Lance. For you. Sabi ni Lance. Salamat. Tulog pa si baby, pero nasa kwarto naman si Yaya. Mabuti pa, kumain na muna tayo. Aya niya sa asawa. Sabay silang nagtungo sa kusina at masayang kumain. Sa kalahating oras sa harapan ng nasa, puro kwentuhan ang nangyari. Gusto ng mga bata na hindi pa sila umalis dito dahil masaya ang mga ito na may baby sa bahay. Ipinaliwanag naman nila sa mga pamangkin niya na kailangan nilang umuwi dahil may sarili silang bahay. Pero dadalaw naman ang madalas at nauunawaan naman iyon ng mga bata. Bakit? Nakakasigurado ka bang uuwi tayo? Kumpronta niya kay Lance pagdating sa kwarto. Gising na si Chichay na karga ni Yaya Lorna pero kinuha kaagad ito ni Lance at binuhat. Yaya, kami nang bahala kay baby. Ani Lance, tumango ang ginang at lumabas na ng kwarto. Saka pa siya sinagot ni Lance. Hindi pa ngayon, Chari, pero at least kapag napatawad mo na ako, hindi ko na kailangan magpaliwanag sa mga bata. Matapos siyang sagutin ay binalingan ito ang karga na anak. May punto si Lance. Nag-prepared na lang siya ng unan at kumot para sa asawa. Charity, pwede ba ako matulog sa tabi niyo ni baby? Bago pa man siya makalabas ng kwarto upang dalhin ang gamit nito sa labas, ay pakiusap ni Lance. Napalingon siya sa gawin nito. Ayan ang habang sinasabi ko. Bulong ng isip ni Charity pero di maisatinig. Talaga ngayon pa lang, nais na nitong makuha ang kapatawaran niya. Anong pinaplano mo, Lance? Tanong niya. Medyo naiinis ang boses. Nagtimpla siya ng gatas ni Chichay para makadede na ito. Wala akong masamang plano, Charity. Bis ko lang talaga kayo ni baby. Alam mo, simula nang iwan mo ako, pakiramdam ko, kalahati ng katawan ko ang inilibing. Nalungkot nitong sabi. Bakit di ka bumalik dun sa Isabel mo? Mahal ka naman nun. Nakipagkita ka nga sa kanya, kaya nagdesisyon akong iwan ka at magpakalayo. Masama ang loob pang dagdag ni Charity. Sinabi niyang sinundan niya ito ng araw na yon. Natigilan itong nakatingin sa mga mata niya. Charity, hindi ako nakipagkita kay Isabel nun.
para makipagbalikan, kundi para tapusin ang kalukuhan niya. Yung akala na kami pa, na may aasahan pa siya sa akin. Dahil nararamdaman kong unti-unti niya tayong sinisira. Pero bakit kailangan mong itago sa akin ang tungkol sa kanya? Inis niyang tanong at napataas ang boses. Gusto niyang sumbatan ito, pero di niya magawa. Baka maiyak lang siya. Ayaw niya nang lumuha na parang isang talunan sa harapan nito. Okay, Charity, nagkamali ako. Kaya nga ito, nililigawan ka. Humihingi ng tawad araw-araw at nangangakong kailanman wala na akong ililihim sa'yo. Patawarin mo na ako, Charity. Pinagsisisihan ko na lahat ng ginawa ko. Pinagdusahan ko na rin ang ilang buwan mula nang iwan mo ko. Halos mabaliw ko kakaisip sa'yo. Ano pa bang kulang? Pagsusumamo nito, matigas lang talaga siya na hindi nagpatinag. Kinuha niya si baby at pinadede, pero walang sagot sa sinabi nito. Inihiga niya ang anak sa kama at tumabi rito habang pinadedede ito. Naramdaman niyang tumabi rin si Lance at hinawakan siya sa braso at tumunghay kay Chichay. Hindi siya gumalaw. Tiyak isang lingon niya lang, magdidikit na ang mukha nilang dalawa. Nang maubos ang laman ng bote, kinuha na muli ni Lance ang bata at isinayaw habang kinakausap. Nagbisi-bisihan siya. Nang magkaroon ng pagkakataon, nagpaalam kay Lance na magtatrabaho sa resto ng ate niya. At pumayag naman ang lalaki. Sinabing kahit anong gustong gawin, ay susuportahan siya nito. Bagay na ikinatuwa ni Charity. Sa pagdaan ng mga araw, hindi niya na namalayang unti-unti silang napalapit ni Lance sa isa't isa. Kapag kapwa sila pagod galing sa trabaho at nakakatulugan niya na lang din si Lance. Hinayaan niya na nga ito sa kwarto matulog ng madalas. Hanggang sa hindi nila namamalayang na ibalik na rin sa wakas ang dating maayos na lang pagsasama. Sa hapong yon, dumating si Dad upang dalawin ng mga apo. Nakita nito si Lance at nag-usap pa ang dalawa. Anong plano mo sa pamilya mo ha, Charity? Aba, at lumalaki tong apo ko. Wala ba kayong plano magpakasal ng matino ni Lance? Yung pwede kaming mag-attend? Tanaw ni Dad, karga ni Chichay. Hindi niya naisip yon kaya wala siyang plano. Pero prepared na pala si Lance. Sinabi nito kay Dad na nag-aantay lang sila ng tamang panahon. Nang sumapit ang ibinigay siyang 3 buwan para magpabebe, ay pinatawad na rin ito sa wakas. Pero hindi agad sila umuwi sa bahay nito, kundi 1 linggo pa kasama si Yaya. Si ate naman, naghanap na makakasama ng mga bata pag wala ito at nasa resto. Ngayon, panibagong buhay na muli ang tatahaki ni Charity. Ang kaibahan lang, kasama niya na ang kanyang mag-ama. Wala pang 1 buwan, ikinasal silang muli ni Lance. Simple, katulad ng dati, pero kumpleto ang kanyang pamilya, mga kapatid at mahahalagang kaibigan nilang mag-asawa. Napakasaya niya ng araw na yon at saka lang niya napagtanto kung gaano siya kamahal ni Lance. Napakabait kasi ng lalaki at sweet. Pumasa ito sa standard ni Dad at ni Kuya Gael. Kahit nga si ate ay nalusaw din ng galit para kay Lance. Napagtanto nito na ang mga lalaki ay hindi pare-pareho. Naiiba si Lance. Kahit na napakadami itong pagkakamaling nagawa sa kanya, ay naitama naman ito. Pinanindigan ang pagmamahal at pinatunayan na mabuting asawa at ama ni Chichay. Nang magkabalikan sila ni Lance, hindi niya na kailanman nakita pa si Isabel o nabalitaan, maging si Sheila. Maraming pasyente ang nagpapakyut sa kanyang asawa, pero deadma lang dahil napatunayan niya na kung gaano siya nito kamahal. Iisa lang ang mahalaga ngayon. Iyon ay ang kanyang pamilya. Mommy! Matinis na sigaw ni Chichay habang mabilis na tumatakbo at nakikipaghabulan sa mga pinsan, ang anak ng kanyang ate at Kuya Gael. 4 na taon na ang lumipas ngayon na parang kailan lang. Nandito sila ngayon sa isang beach kasama sina Ate Santa, Kuya Gael at ang pamilya nito. Kasama din si Dad. Ilang taon din nilang plinano ang bakasyon dito sa Baler. Busy kasi ang lahat sa kani-kanilang buhay. Itinaon nilang birthday ni Chichay at dito sila nag-celebrate. At kahit busy si Dad, basta para sa apo, gagawin itong ipagpaliban ng trabaho. Tinignan niya lang ang mga batang nagkakasiyahan na panay sigaw ng mommy. Nagahagik-hika ng mga ito. Minsan naman tumitili. Sinaway naman ni ate ang 3 bata. Abala sila sa paghahanda ng hapunan dito sa cottage, malapit sa dagat. Yung matatanong nilang mga ito.
Safe naman dahil kasama ang yaya ng mga bata. Sina Dad naman at Lance kasama si Kuya ay magkatuwang na gumagawa ng bonfire para mamayang gabi. Nag-iipon ng mga ito ng mga layang sanga. Siguro excited na kayo ni Lance para sa next baby niyo, no? Ilang buwan na ba yan, Charity? Tanong sa kanya ni Ate Brianna habang naguhugas ng mga prutas. Sinulya pa nito ang kanyang tiyan. Hindi pa iyon gaanong halata dahil 4 na buwan pa lamang. At oo, excited na silang mag-asawa sa parating nilang baby boy. Maaga niya itong pina-ultrasound dahil gusto ni Lance ng lalaking anak na magdadala ng apelidong Melandres. Talagang excited ako, Ate Brianna. Maging si Lance. Tugon ni Charity. Hoy, Charity, hindi madaling manganak ha, kaya tama na yung 2. Saway ni ate. Kahit kasi sina Kuya Gael at Ate Brianna ay 2 pa rin ang anak na ngayon ay malaki na rin, kasama ng mga pinsang naliligo sa dagat. Kahit nahirapan siya nung una, kabado at napapa-overthink ay hindi niya nainisip yon. Masaya siyang madadagdagan ng miyembro ng pamilya. Masaya na magkakaroon na ng kapatid si Chichay na kahit ito man ay excited din. Kung minsan pa nga minamadali nito. Nang sumapit ang dilim ay nagbihis na ang mga bata at sabay na silang kumain. Matapos makakain, tahimik ang mga ito at may kanya-kanya ng pwesto hawak ang gadgets. Saka pa sila nagkaayayang mag-swimming kasama ang kanyang asawa na dinala siya sa malalim na parte ng dagat. Yakap siyang inilulubog sa tubig. Nakangiti lamang si Charity habang nakahawak sa mga kamay ni Lance. Ini-enjoy ang moment nilang 2. Hindi na nga niya namalayan ng oras at mga kasama nilang bumalik na sa loob ng cottage. Naiwan sila ni Lance na nag-e-enjoy na parang bata. Thank you, Charity, for this moment. I love you so much. Sabi nito. Nginitian niya ang asawa. Thank you, Lance, sa pagtsatsaga sa akin na suyuin ako. Mahal na mahal din kita. Tugon ni Charity. Niyakap siya nito at hinagkan sa labi na tinugon ni Charity. Halik na tumagal at mas lumalim pa. Sa halik nitong iyon ay pinaramdam sa kanya ni Lance kung gaano siya nito kamahal. Sa loob ng ilang araw nilang bakasyon ay sobrang na-enjoy ng lahat. Hindi lang sa mga bata, kundi silang lahat. Nag-iwan ng masayang alaala ang moment na yon na alam niyang matagal na hindi mauulit dahil pagbalik sa Maynila, busy na ulit silang lahat. Nag-aaral na rin kasi ang anak niyang panganay. Bago natapos ang taong yon, ay isinilang ni Charity ang pangalawang anak nila ni Lance na mas lalong pumuno ng masayang pamilya nila. Kaya para sa kanilang mag-asawa, wala na silang mahihiling pa. At dito na po nagtatapos ang pag-iibigan ni Lance at Charity. The end.